tagapamahala, ang pinuno ng Xiangjing, 3 araw na pong nakaluhod. Hinihiling lamang niya na makita kayo. Hayaan mo siyang magpatuloy sa pagluhod. Sa mundong ito, ang tagapamahalang ito ay hindi basta-basta kayang makita ni Numan. Lolo, nandito na kayo. 3 araw na kayong nakaluhod. Kayo ang pinuno ng Xiangjing. Anong klaseng manggagamot ang hindi ninyo makikita? Hindi naman kailangang umasa sa matandang banal na iyan. Tumahimik ka. Bagaman makapangyarihan ang pamilyang Zhao, sa mata ng matandang banal, hindi tayo mas mabuti kaysa sa isang langgam. Kahit pa mismong ang hari ng Daxia ang pumunta at luluhod sa harap ko, puno. Pangalan lang iyan. Ano naman ang silbi niyan? Ha? Sino ka ba? Ang batang itong si Fang Duan. Talagang ang Chang Shengguan ay itinayo sa daan patungo sa pinagkukulungan ko. Nakakatuwa ito. Ang hindi ko lang alam ay kung paano niya nagawa ang ipinagawa ko sa kaniya sa loob ng 3 taon. Umalis ka na dyan. Gusto mo bang samantalahin ang aking lolo? Fang Duan, halika na at magpakita. Fang Duan, magpakita ka na ngayon? Bumalik na ang poon. Dali, dali, dali. Bilisan mo at buksan ng malaki ang pintuan ng obserbatoryo. Sunduin ang poon. Napakatapang mo. Sino ka ba? Paanong nangahas kang tawagin sa pangalan ang matandang Diyos na iyon? Ako, ang kagalang-galang at dakilang pinuno ng Xiangjing, si Zhao Wuji, ay lumuluhod lang. Gusto mo bang mamatay? Matandang Diyos? Apelyidong Fang, ang batang iyon ay makakaya rin bang taglayin? Tungkol sa pagluhod, siya lang ang luluhod sa akin. Napakatapang, baliin ang mga binti niya. Ang taong ito ay napakamapangahas talaga. Nagagalit sa matandang Diyos, iyon ay nagbigay lang sa akin ng pagkakataong magpakita. Matandang Diyos, bastos ang batang ito, huwag mo nang madumihan ang iyong kamay. Ipapatawag ko na lang ang magtuturo sa kanya mamaya. Tumahimik ka na. Isang simpleng nilalang, hindi niya nakikilala ang tunay na dragon. Ako ang inyong matandang lingkod na si Fang Duan, ay nagbibigay galang sa iyo poon. Ano ba talaga ang pagkatao ng taong ito? Kahit ang tulad ng matandang Diyos ay lumuluhod sa kanya? Binibini, lumabas na ang tao sa larawan. Nasaan? Nakita ko lang ang kanyang likod mula sa malayo. Nang gusto ko siyang habulin, nawala na siya at hindi na nakita. Ito ay parang pinapanood ng mga mortal ang mga Diyos na naglalaro ng ahidres. Isang araw sa bundok, 100 taon sa mundo. Hindi ka naging tuyong buto? Malaking kaligayahan na iyon. Hanapin ang kanyang eksaktong lokasyon sa lahat, anumang paraan. Opo, Mula sa mga alamat, hanggang sa modernong sibilisasyon, sa kasaysayan ng Daxia, palaging may misteryosong nilalang na umaaligid. Hindi ka panipaniwala talaga at nakakagulat. Ngunit, tanging ang isang nilalang na tulad nito ang makakabaliktad ng aking kapalaran. Panginoon, ang matandang alipin na ito ay huli sa pagsalubong sa inyo. Hinihiling ko ang inyong kapatawaran, Panginoon. Ayos lang. Pinataguyod ko sa inyo, ang pamilya Li noon. Ano na ang kalagayan ng pamilya Li ngayon? Sa loob ng 3 taon, sa ilalim ng pamumuno ng inyong asawa ang pamilya Li, ay umangat mula sa orihinal na 10 milyong ari-arian at umabot sa bilyong-bilyong sukat ngayon. Mabuti. Kaarawan niya bukas, maghanda ka ng isang malaking regalo. Opo. Ang matandang alipin na ito ay personal na darating, maghahatid ng trilyong halaga ng yaman para tulungan ang pamilya Li na umangat at maging mataas at marating ang pinakaitaas ng ulap. An, maganda ang ginawa mo sa mga nakaraang taon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, itong mga tao, Panginoon, ang pamilya Zhao
ay naghari sa Xiangjing. Sa loob ng isang siglo, napakayaman at makapangyarihan. At may malaking kapangyarihan. Nais kong tulungan ang pamilya Li. Hinihiling ko na patawarin ng Panginoon ang aming pagiging mapangahas kanina. Hinihiling namin ang inyong kapatawaran, Panginoon. Hinihiling namin ang inyong kapatawaran, Panginoon. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ay handang maglingkod sa Panginoon. Ito ang aking apo na si Zhao Wan-er. Hinihiling ko na tanggapin siya ng Panginoon bilang alipin upang magsilbi sa inyo. Mabuti. Kung ganoon, ang hiniling niya kanina, tanggapin mo na. Opo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ano? Sige, alam ko na. Anong nangyayari? Ang matandang immortal mula sa Templo ng Immortalidad ay mag-invest ng trilyon sa pamilya Lee at magdaraos ng birthday party para sa akin at nag-imbita pa ng maraming nangungunang kilalang tao, pati na rin ng mga tao mula sa pamilya. Zhao ng Xiangjing ay darating. Ang galing naman, Shihan. Sa mga taong ito, hindi lang ikaw nagpakita ng nakakagulat na talino sa negosyo, kundi mas lalo ka pang gumanda. Talaga namang normal lamang na mapansin ka nila. Yebe. Buhay pa pala ang inutil na iyan? Noong malapit nang malugi ang pamilya Lee, nawala siya ng 3 taon, walang anumang balita ni anino man. Ngayon na nakakabawi na tayo, pagkatapos ng 3 taon, saka naman siya nagpakita. Napakasama talaga. Pumayag lang akong maging manugang siya sa pamilya Lee bilang ganti sa pagligtas niya sa buhay ko. Nang magkaproblema ang pamilya Lee, iniwan niya ako. Kaya wala na kaming utang na loob sa isa't isa kailanman. Higit pa rito, magkaiba na ang antas namin ngayon. Bukas, ipapatingin ko sa mga kilalang tao ng Southern Province na tuluyan na kaming tapos. Kataas-taasan, hindi ba sumasagot ng tawag ang asawa ninyo? Kung galit ang isang babae, sapat nang suyuin. Gusto ninyo? Ako mismo ang maghatid sa inyo kay Poetry Inc. Hanapin siya? Nang umalis ako noon, sakto tinamaan ng matinding trahedya ang pamilya Lee kahit pinasolusyonan ko ito kay Fang Duoan. Sa huli, may utang pa rin ako sa kanya. Nararapat lang na magalit siya. Masyadong mabagal ang kotse mo. Naku, nagpapakita talaga ang multo sa liwanag ng araw. Kataas-taasan? Yebe. Ikaw nga ang walang kuwentang ito. Ngayong umunlad na ang pamilya Lee. Alam mo nang umuwi ano? Gusto mo bang bumalik para hatiin ang ari-arian ng pamilya Lee? Hindi ako interesado sa ari-arian ng pamilya Lee. Ang pagbalik ko ngayon ay para tulungan ang pamilya Lee na umangat pa. Ano ba talaga ang antas ng kakayahan meron ka? At hindi ko ba alam? Tutulungan ang pamilya Lee na umangat pa. Ako pa talaga, nawala ka sa loob ng 3 taon. Nabaliw na rin ba ang isip mo? Tita. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Bumalik ka rito. May dala ka pang maliit na maaliwalas na aso. Ano? Nagpapakita ng kayabangan? Napakasuklam mo talaga. Makipaghiwalay ka na agad. Umalis ka nang walang makukuha. Lumayas ka na sa paningin ko. May utang ako kay Shihan. Makikipaghiwalay? Kung papayag lang siya. Siyempre, pumapayag ako. Ngayon ang pagitan ko at ng sa iyo ay tulad ng langit at lupa. Tingnan mo, saan ka ba sa akin na itutumbas ngayon? Sige, sabihin mo, magkano ang kailangan? Para mula ngayon, hindi mo na ako guguluhin? Ang laki ng pamilya Lee ngayon, ito ay ipinasuporta ko sa Templo ng Immortalidad. Pera, hindi ako nagkukulang yan. Mangangarap ka na lang ba? Wala ka na bang hiya? Ikaw na walang silbing asawa? Anong klaseng tao ka? Ang hindi ko ba malalaman? Ikaw pa, makakautos sa matandang immortal ng Templo ng Immortalidad? Talaga namang nakakatawang biro. Nagsasabi lang ako ng totoo. 3 taon? 3 taon na. Ang pamilya Lee ay naging ganito. Ay dahil sa isa-isa kong gabi. Araw-araw na nag-overtime, pinaghirapan ko at pinagsikapan. Sa isang kibot ng bibig mo, binura mo lahat ng pagsisikap ko na ginawa ko. Hindi ba't nakakatawa ka? Tama si Shihan. Ang ibang tao ay walang kakayahan, pero magaling naman magpakita ng huwad na pangako. Congratulations, Shihan. Dahil sa pagpasok ng kapital mula sa matandang immortal, ang kinabukasan ng pamilya Lee, tiyak na magiging napakaliwanag. Balang araw, mapapantayan ang pamilya Zhao ng Xiangjing. Hindi rin malayong mangyari. Shanghai,
Paano mo nalaman na nagpasok ng kapital ang matandang immortal sa amin? Baka ikaw ang tumulong? Maliit na bagay lang yan. Doon sa matandang immortal, may boses talaga ang pamilya namin. Ay, Shinghai, ikaw pala ang tumulong. Ikaw talaga masyadong mapagpakumbaba. Hindi tulad ng iba. Walang magawa, ngunit puro kasinungalingan naman ang sinasabi. Shinghai, maraming salamat sa iyo. Tita, hayaan niyo na akong umayos nito. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang mga taong nagmamalaki. Bata, kusang loob ka bang pipirma ng divorce? O magpapasundo ako ng tao para baliin ang kamay mo at pipirmahan ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para makipag-usap sa akin ng ganyan? Tumahimik ka, walang kuwenta. Si Shinghai ang pinakamayamang tao sa Nansheng, ang nakababatang Panginoon ng pamilyang Zhao. Ang pinagtutuunan niya ay si Zhao Wuji, ang pinuno ng Shangjing. Kung ikakalaban mo si Shinghai, kahit 10 ang buhay mo, ay hindi sapat para bayaran ang ginawa mo. Tia, may pakinabang ba ang sobrang pagpapaliwanag sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng pangalang pamilyang Zhao? Kahit sabihin mo pa sa kanya, hindi niya pa rin mauunawaan. Ang pamilyang Li ay talagang bulag? Ano ang hindi mauunawaan? Sasabihin ko sa'yo, ang lolo ko, si Zhao Wuji, hindi pa nagtagal, lumuhod pa sa harapan ni Ginoong Ye. Ikaw naman, bakit hindi ko alam na mayroon palang tanga na katulad mo sa pamilyang Zhao? Sabi mo lolo mo si Zhao Wuji, ikaw ang apo niya, si Zhao Waner? Tama, Alam mo bang, ang tunay na apo ng pamilyang Zhao ng Shangjing, si Zhao Waner, ay matagal nang naninirahan sa ibang bansa at hindi pa kailanman nagpakita sa Daxia, kaya naglakas loob kang magpanggap siya? Ay, sasabihin ko sa'yo, kung ako ang ininsulto mo, kaya kong palampasin, ngunit ang magpanggap na si Zhao Waner, para kang humihingi ng kamatayan. Yebe, kung gusto mong mamatay, wag mo kaming isama ang pamilyang Li. Humingi ka agad ng tawad kay Shinghai. At hayaan mo ang babaeng ito na sampalin ang sarili at humingi ng tawad. Maari pa akong magmakaawa kay Shinghai. Napatawarin kayo. Kaya pala sa inyong mga mata, siya ang siyang tumutulong sa pamilyang Li na umangat, samantalang ako ay nagdadala lamang ng gulo sa pamilyang Li, ganoon ba? Buti at mayroon ka pa rin kaunting kaalaman sa sarili mo. Kung ikukumpara kay Shinghai, mababa pa ang tawaging wala kang kuwenta. Sige na. Ang aking pagbabalik sa pagkakataong ito, nais kong ang pamilya Li ay umangat sa buhay. Dahil ganoon, hindi ko na ipipilit. Ang tungkol sa diborsyo, sumasang-ayon ako. Kung sumasang-ayon ka na, pirmahan mo na ito. Hay, wag mong pagsisihan ang pagiging ganap na walang awa. Huwag na huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito pagsisisihan kailanman. Mabuti. Ngayong napirmahan na ang kasunduan, maaari ka nang umalis. Nang ikinasal tayo noon, ibinigay ko sa iyo ang isang piraso ng jade pendant na ito. Ngayong pinutol na natin ang ating koneksiyon, dapat mo nang ibalik ang jade pendant. Isang sirang jade pendant lang iyan. Napakataas ng iyong gastos dito sa pamilya Li sa loob ng maraming taon. Ngayon, hiwalay na kayo. Gusto mo nang bawiin iyon. Talagang nakakahiya. Sige. Hindi ba't sirang jade pendant lang iyan? Kung gusto mo ito, dalhin mo ang iyong babae. At kunin mo bukas sa aking birthday party? Shihan, hindi mo ba ito pinapahirapan? Sa iyong birthday party, darating din ang pamilya Zhao ng Shangjing. Ang kanyang babae ay nagpapanggap na si Zhao Waner. Kahit bigyan mo siya ng libu-libong lakas ng loob, hindi niya magagawa iyon. Kung gayon, magkita tayo bukas. Ang makipaghiwalay kay Ginoong Ye, talagang iyan ang pinakatangang bagay na nagawa mo sa buhay mo? Kabaligtaran. Ang pakikipaghiwalay sa kanya at tapusin na ang lahat? Ito ang pinakatamang desisyon na nagawa ko si Li Shihan sa loob ng maraming taon. Ikaw naman? Ikaw lang ang tangang tulad mo? Ang magpapahalaga sa bagay na ayaw ko na. Sige. Kung gayon, titingnan natin kung sino ba talaga ang tunay na tanga. Kataas-taasan, dahil sa nangyaring ito, paano na ang birthday party at ang regalo, bilyong-bilyong regalong handa ng matandang Diyos? Ituloy lahat gaya ng plano. Masusunod, kataas-taasan. Kuya Zhao, isang Li Shihan lang. Sulit ba na habulin mo ng ganyan? Wala kang alam? Sa loob ng 3 taon, mula sa 10 milyon naging daan-daang bilyon, kung pag-uusapan lang, pambihirang talento sa negosyo, siya ay walang katulad sa mundo. Higit pa rito, hindi siya kasing simple ng iniisip mo.
Ang tinutukoy mo ba ay ang sabi-sabing Chang Shengguan at ang pamilyang Zhao ng Xiangjing na mga nasa likod niya? Tama? Kung makakakonekta ako sa taong nasa likod niya, balang araw, ako, si Zhao Xinghai, ay tiyak na makapaghahari na sa isang panig. At saka hindi ko alam kung bakit. Ang babaeng ito, pagkatapos ng kaniyang kasal, ay nagkaroon pa ng mas nakakaakit na ganda. Sayang naman. Kahit na umangat ang ganda niya pagkatapos ikasal at naging pinakamagandang babae ng dakilang siya, nagkaroon pa rin siya ng lalaki. Second-hand goods, itapon na kapag nagsawa. Tungkol naman sa lalaking nagpapalamon sa asawa, kung maglakas loob siyang pumunta sa birthday party bukas, isang daliri ko lang ay tiyak na kayang pumatay sa kaniya. Ha 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 ha. Ginangli, iniinom ko ito para sa iyo. Sobrang mapagbigay mo naman, Ginoong Zhao. Ang aming pamilya, ang pamilyang Li nitong mga taon, ay lubos na tinulungan ng Gobernador Zhao. Kaya dapat ako ang mag-alay nito sa iyo. Tita, nakatanggap ako ng balita na malapit nang dumating ang pinuno ng Xiangjing sa probinsya ng Nan. Talaga? Napakaganda. Xinghai, sana ay tulungan mo si Shihan na magsalita ng maganda. Ay nako. Ikaw na walang kuwenta, naglakas loob ka talagang magpakita dito? Umalis ka, malapit nang dumating ang pinuno ng Xiangjing. Baka makasira ka sa paningin niya. Ang pinuno ng Xiangjing. Naparito rin para kay Ji, Ye, kayo ang dapat umalis. Maliit na tuso. Alam mo ba ang sinasabi mo? Noong huling beses na nagpanggap ka bilang galing sa pamilya Zhao, pinabayaan lang namin ang pamilya Li. Ngunit hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob at naglakas loob ka pang magsalita ng masama. Nagsasabi lamang ng totoo si Waner. Totoo? Bata? Nasasanay ka na bang magpanggap, ha? Gusto mo lang palakihin ang issue sa pagbawi ng Jade Pendant para ipahiya ang pamilya Li at pagkatapos ay mangikil ng malaking pera, hindi ba? Naglakas loob siya. Babalaan kita. Kung dahil sa iyo, ang birthday party ngayong araw ay may mangyaring anuman, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kahit kamatayan man. Napaka mapangahas talaga. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Sino? Kinakausap ko ang isang dating manugang na basurang itinakwil ng pamilya Li at isang walang kuwentang lalaki na kumukuha lang ng pera mula kay Shihan namin. May reklamo ka? Ikaw? Tama na, isang maliit na utusan lang. Saan mo nakuha ang dami ng kalokohang iyan? Tita, hindi pa alam ni Shihan ang balita na darating na ang pinuno ng Xiangjing. Pumasok na kayo at sabihin ninyo sa kanya, ako na ang bahala dito. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin ko na magiging perpekto ito. Sige, mabuti. Xinghai, huwag mong isipin ang pamilya Li. Upang harapin ang ganitong klaseng tao, hindi na kailangan ng anumang paggalang. Aba, magandang babae. May oras ka pa para magsisi ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, maaari ko pang patawarin ang buhay ng basurang ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoong Zhao, Ma, sabihin mo na lang ng diretso kung ano ang kailangan mo. sabi ni Xinghai, malapit nang dumating ang puno ng Xiangjing. Napakaganda. Pero, nandito rin ang walang kuwentang si Yebei. Nasa labas lang siya ng entrance ng banquet hall. Siguro balak niyang sirain ang birthday party mo. Inaayos na ni Xinghai. Paumanhin, Ginoong Zhao. Mayroon lang akong kailangan asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Matalik ko ring kaibigan si Zhao Xinghai, kaya siguradong maaayos niya iyan. Kung nag-aalala ka, Ginangli, pwede akong sumama sa iyo? Baka makatulong din ako. Maraming salamat, Ginoong Zhao. Sige. Naghahanap ka ng kamatayan? Yebei? Yebei? Shihan, ikaw na lang ang mag-asikaso sa birthday party. Hayaan mo na. Nandito lang sila para guluhin tayo. Ituturo ko sa kanila kung paano maging matino. Maraming salamat, Xinghai. Pero sa huli, dahil sa akin nagsimula ang lahat ng ito. Pasensya na, Miss Lee. Ang pag-atake ko ay dahil lang sa kawalan niya ng respeto kay Mr. Ye. Wala itong kinalaman sa inyo. Walang kinalaman sa akin? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Shihan, bakit ka pa nakikipag-aksaya ng oras sa kanila dahil naglakas loob kayong dumating? Huwag na kayong umalis mamaya. Talaga? Yebei,
Kagabi pinapirmahan kita at pinapaalis kita. Dahil lang iyan sa awa ko sa iyo? Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay? Hindi ko inasahang ganyan kakakitid ang utak. Talagang labis akong nabigo sa iyo. Hiwalay na kayo ni Mr. Ye? Ang pagpunta ni Mr. Ye dito ngayon ay para lang bawiin ang Jade Pendant? Ang pagkabigo mo ay hindi na mahalaga. Jade Pendant? Jade Pendant na naman. Ang paggamit ng Jade Pendant bilang dahilan? Nakakatawa talaga. Si Shinghai, ang aking kagalang-galang na bisita? Wala akong pakialam kung anong motibo mo. Ngayon, agad kang humingi ng tawad kay Shinghai. Humihingi ka ng tawad, hindi niya kaya? Hoy! Ikaw ba yung inabandona ng pamilya Lee? Kaya pala sinipa ka palabas ng mga taga-pamilya Lee. Pero, ang iyong mababang katayuan, kung ihahambing sa kayabangan mo, nakakaaliw nga. Ang batang Ginoong Zhao ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan ng Timog. At may siglo-siglong kaugnayan sa pamilya Zhao ng Xiangjing. Hindi niya kaya, kung kagalitin mo siya, para na ring kinagalit mo ang buong mataas na lipunan ng lalawigan ng Timog. Kinagalit mo ang pinuno ng Xiangjing. Kinaligalig, tapos... Tapos wala na kayong pag-asa. Ang binibining Lee ay mabait, binigyan niya talaga kayo ng pagkakataong humingi ng tawad. Gusto niyang hayaan kayong mabuhay, pero hindi ninyo sinunggaban ang pagkakataon. Pagkakataon? Kailangan ba ng venerable na ito na ibigay niya iyon? Mabuti, matapang ka pa rin. Malapit nang dumating ang pinuno ng Xiangjing. Kapag siya na mismo ang kumilos, gustuhin niyo mang lumuhod para magmakaawa. Baka hindi na kayo magkaroon ng pagkakataon. Pinuno ng Xiangjing? Si Zhao Wuji? Kapag dumating sila mamaya, tingnan mo kung maglalakas loob silang kalabanin ang venerable na ito. Ang lakas ng loob. Mag-insulto sa pinuno ng Xiangjing. Gusto mo bang hilahin ang buong pamilya Li para makasama mo sa kamatayan? Tama na? Yebe, hindi ba't itong basag na Jade Pendant lang ang gusto mo? Sige, ibabalik ko sa iyo. Sige, isasauli ko na sa iyo ngayon. Ano ang nangyayari dito? Ang jade na ito, ako mismo ang nagsuot niyan sa iyo noon. Kung ikaw, isang mortal lamang, ay pilitin itong tanggalin, tiyak na mapaparusahan ka ng langit. Hemp, Parusa ng langit pa? Anong panahon na ba ngayon para magsalita ng ganyang kalaking yabang? ngayon ipipilit ko talagang tanggalin ito. Anong sitwasyon? Anong sitwasyon? Anong ingay yan? Ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang parusa ng langit? Bakit ganyan? Normal lang yan. Huwag kayong padadala sa batang ito na nanlilin lang sa inyo. Sino ang gumawa ng masama, siya ang mamamatay. Anong nangyayari? Itong power system talaga nitong mga hotel, kailangan na talagang ayusin. Shihan, hindi ka... Bakit ganyan? Ano? Shihan, ang buhok mo. Bakit lahat pumuti? Ang buhok ko. Ang buhok ko? Ah, Sinasabi ko na, ang puwersahang pagkuha nito ay magdadala ng parusa mula sa langit. Bata, siguradong ikaw yan. Gumawa ka ng masama kay Jinang Lee. Hindi ko akalain, bata ka pa, pero napakatindi ng masama mong intensyon. Sabihin mo, anong masamang plano ang ginamit mo para saktan si Shihan ng ganito? Yebe, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Ang paghiwalay mo ba sa akin? Ganito ba kahirap mong tanggapin? Kaya ginawa mo sa akin ito. Ngayong araw na ito, pumunta ako rito sa lugar na ito. Para sana bigyan ang pamilya Lee ng kayamanan. Pero ikaw ay makitid ang pananaw. Ang dahilan kung bakit ka naging ganito ay walang iba kundi ang iyong sarili mismo. Sa loob ng 3 araw, lubusan kang tatanda. Yay, Bay. Huwag kang magsabi ng anumang walang katuturan.
Ang pulso ni Shihan ay walang anumang problema. Ang buhok niya ay dahil lang sa labis na pagtatrabaho. Kailangan lang itong ayusin. Ang sinasabi mo na kaparusahan ng langit ay walang kinalaman dito. Yay, bae! Nagtrabaho ako araw at gabi ng walang tigil para sa pamilya Lee. Labis akong napagod. Kaya bigla akong pumuti. Hanggang ngayon, nagpapakagulo ka pa rin. At sinasabing dahil sa'yo. Labis mo akong binigo. Tama, may mukha ka pang magsalita. Makitid ang pananaw ni Shihan. Oo nga, kung hindi siya makitid ang pananaw noon, bakit pa nagpakasal siya sa iyo? Isang walang silbi. Para makabayad utang, pinahintulutan ka pa niyang manatili sa loob ng maraming taon dito sa pamilya Lee. Anong kasalanan ba ang ginawa niya para lang makasama ka? Isang basura. Kung gayon, mula simula hanggang wakas, si Miss Lee, wala siyang naramdamang pagmamahal para sa akin. Ganoon ba? Tama. Hindi mo ba tinitingnan kung ano ka ba talaga? Bagay ka ba kay Shihan? Ang bulsa mo ay mas malinis pa sa mukha mo. Ang mga taong nandito ngayon, kahit sino man sa kanila, ay ang magiging ang inaabot mong nilalang sa buong buhay mo. Ang pamilya Lee ay tunay na napakakitid ng pananaw? Sa tingin mo ba, makakapantay sila ni Mr. Ye? Ako, ang buong Zhao family ng Nan Province. Isang pinakamayamang tao sa buong rehiyon. Hawak ko talaga ang trilyong halaga ng ari-arian. Hindi ko alam kung maaari ba akong mapantayan nitong si Mr. Ye? Ang Zhao family ng Nan Province? Hindi sila karapat-dapat. Probinsya ng Nan, Pamilya Zhao, hindi karapat-dapat. Ang pamilya Joko ay henerasyon ng naninirahan sa probinsya ng Nan. Ang lolo ko pa ang kasalukuyang gobernador ng probinsya ng Nan. Hindi siya karapat-dapat ang ginong Zhao na iyan. Kaya, paano kung idagdag mo pa ang pamilya Joko? Pamilya Zhou? Ano ba kayong klaseng bagay? Tama na. Si Shinghai at ang batang Ginoong, Zhou ay sumisimbolo sa pinakamataas na kayamanan at kapangyarihan sa probinsya ng Nan. Isang salita lang, pwede na nilang kunin ang buhay mo. Isang salita, patingnan mo sa kanila. Gago ka. Kahapon, dahil lang sa paggalang ko kay Shihan, pinakawalan ko kayo, ngunit tinitingnan niyo ang aking kabaitan bilang inyong kahinaan. Sa tingin ko, gusto niyo nang mamatay. Mga tauhan. Paumanhin, Shihan, ayoko ring magsimula ng labis na gulo sa birthday party mo, pero nakita mo naman, kung hindi natin sila sosolusyonan, pagdating ng punong ministro ng Jing mamaya, lalo lang gugulo ang sitwasyon. Bahala ka na, Shanghai. Yebe, sana umalis ka na lang kahapon. Bakit ka pa bumalik ngayon? Nais na yatang mamatay. Kayo? Kaladkarin niyo silang dalawa, palabas at putulin ang kanilang mga kamay at paa. At paluhurin sila sa harap ng pinto para sila humingi ng tawad. Kumilos na. Ang pamilya Lee ng Nansheng ay talagang sinusuwerte. Sa tingin ko, bukas ay makakaakyat na sila sa tuktok, diretso sa rurok ng dakilang Xia. Kahit ang ating pamilya, Zhao ay kailangan silang tingalain. Kumusta na ang mga pinahanda? Angko sa iyo. Matandang Zhao, naisaayos na. Mamaya kapag umaakyat na tayo, kailangan lang namin ng utos mo. Tara na. Kumilos na. Tigilan nyo yan. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Si Zhao Wuji ang lolo ko. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na diyan. Nagpapanggap ka pa rin bang binibining Zhao hanggang ngayon? Talagang hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ano pa ang hinihintay nyo? Ang babaeng ito ay nagpapalabas lang? Naniniwala ba kayo? Kumilos na. Kayo na, dalawang duwag. Anong ginagawa ninyo? Ako si Zhao Xinghai ang mananagot sa lahat ng mangyayari. Mag-aksyon na. Kayong dalawang duwag? Bala ko lang kunin ang jade pendant at umalis. Gayunpaman, hayaan mo munang dumating sina Zhao Wuji at Fang Duan bago tayo mag-usap. Baliw ka. Ang mga pangalan ng dakila, ang kanilang mga pangalan, paano mo nasabing tawagin sila ng direkta? Ang upuang ito ay inihanda para sa matandang immortal. Kahit pa ang Shangjing Kuisho ang dumating, dapat lamang siyang maging pangalawa. Basta ka na lang umupo dyan, kung magalit mo ang matandang immortal. Gusto mo ba kaming lahat ay isama sa libingan mo? Isasama ko kayo sa libingan ko. Kung gusto ko kayong puksain, isang kaway lang ng daliri ang kailangan. Walang galang.
Nagsasalita ka ng kung ano-ano? Huwag kang magmayabang. Inakala mo bang walang makakagapi sa iyo? Hinayupak ka. Nangahas na insultuhin ang matandang immortal at insultuhin ang Shangjing Kuisho. Mga tauhan, lapit dito. Ang Shangjing Kuisho, si Ginoong Zhao Wuji ay dumating. Makikipag-away sa birthday party ng pamilya Lee. Tingnan ko lang kung sino ang mangangahas. Gumawa ng gulo sa birthday party ng pamilya Lee. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ang Junior, ang tanging anak na lalaki ng pamilya Zhao. Mula sa Timog Lalawigan, nakita ko po kayo, Tito Zhao. Ako si Zhou Chen, ang anak ng gobernador ng Timog Lalawigan. Nakita ko po kayo, ang leader ng Shangjing. Maligayang pagdating sa leader ng Shangjing. Ang junior na nagmula sa pamilya Lee ng Timog Lalawigan. Ako si Li Shihan, ang kasalukuyang pinuno. Nakita ko po kayo, ang leader ng Shangjing. Matandang Zhao, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa birthday party ni Shihan. Ginanglisihan ng pamilya Lee, hindi masama. Tunay nga na napakaganda mo. Isang kahangahangang kagandahan. Talaga. Hindi mo na kailangang magpasalamat pa. Ang pagpunta ko rito ngayon, ako si Zhao. Sa totoo lang po, kailangan ko pa ring umasa sa pamilya Lee. Kailangan niyo pong umasa sa pamilya Lee, matandang Zhao? Hindi ko po kayang panindigan ang inyong sinasabi. Ginang Lee, masyado ka namang mapagpakumbaba. Pag-uusapan natin iyan mamaya. Kaarawan mo ngayon, kaya naghanda ako si Zhao ng isang malaking regalo. Ang leader ng Shangjing, nagbigay kay Ginang Li ng isang kontrata na nagkakahalaga ng 500 bilyon. Isang inukit na blood red jade coral. Isang set ng phoenix crown at robe. At isang 3,000 taong gulang na ginseng. Zhao Lao, Ginoong Zhao. Isang malaking karangalan na kayo ay personal na dumalo sa kaarawan ni Shihan. Huwag na po ninyong ibigay ang mga regalong ito. Miss Lee, kapag ibinigay na ang isang regalo, hindi na ito binabawi, hindi ba? Tama, Shihan. Hindi maaari na ang pinuno ng Shangjing ay magbigay ng regalo at ito ay tanggihan. Bukod pa rito, dahil sa iyong talento at kakayahan, ang mga regalong ito, karapat-dapat ka rito. Oo nga, Miss Lee. Ito ay taus-pusong kaloob ni Zhao Lao. Huwag mo nang sayangin. Tanggapin mo na. Sige na, tanggapin mo na. Kunin mo na. Tanggapin mo na. Maraming salamat po, Zhao Lao. Kung sa hinaharap, Zhao Lao, mayroon kayong anumang bagay na kailangan ng tulong ni Shihan, gagawin ko ang lahat. Nang ako ay dumating kanina, nabalitaan ko na mayroong gustong gumawa ng kaguluhan sa iyong kaarawan. Sino ang may ganitong kalaking lakas ng loob? Ito ay isang napakahusay na pagkakataon para magpasikat. Hindi lang ito para bida-bida sa harap ni Zhao Lao at magpanggap na malapit, kundi para rin saktan ang walang kuwentang iyon at makuha ang paghanga ni Shihan. Tito Zhao, ang pinagmulan ng lahat ng ito ay ang tinapon ng pamilya Lee, si Yebei. Ang tinapon ng pamilya Lee? Tama. Lolo Zhao. Bago po kayo dumating, ang babaeng ito ay nagpapanggap na inyong apo si Zhao Waner. Tungkol naman kay Yebei, sobra na po ang ginawa niya. Bago kayo dumating, sinabi niya na kahit kayo o maging ang matandang Diyos, kapag nakita raw po siya, ay kailangan lumuhod at yumuko. Tapos? Pagkatapos, ang walang kwentang ito ay nagbigay ng isang napakapangit na dahilan, pumunta sa birthday party, walang pinag-aralan, nanggulo, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang pabagsakin ang pamilya Lee. At higit pa rito, sa harap ng lahat, nilapastangan niya ang mga panauhin, isang malaking kawalang-galang na gawa, at hayagang inagaw ang upuan ng matandang Diyos. Kaya naman, umaksyon ako. Tama. Ang batang ito ay sobrang mapangahas, hindi na mapapatawad. Ngayon, hindi natin dapat hayaan na buhay pa siyang umalis dito? Tama. Kailangan siyang pagpira-pirasuhin upang maibsan ang poot sa ating puso. Ngayong araw, ang mga makapangyarihan sa South Province ay nagtitipon dito. At narito pa ang pinuno ng Upstream Capital. Ang mapira-piraso ka, sa tingin ko, iyon na ang pinakamagandang karangalan na matatanggap mo sa buong buhay mo. Lolo Zhao, iyan po ang buong pangyayari. Ipapaputol ko na po ang kanyang mga kamay at paa, hihiwain ang kanyang balat at kukunin ang laman niya, sisiguraduhin ko na siya, ay tuluyan nang mawawala sa mundong ito. Gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng kamatayan, putang ina. Kasalanan mo itong wala kang kuwentang tao. Galit na ang punong pinuno ng Shangjing, pati si Shinghai, sinaktan na. Mas mabuting ipaliwanag mo iyan, nang malinaw.
Lahat ng bagay, ikaw lang ang may gawa ng lahat. Wala itong kinalaman sa aming pamilya, Lee. Ako at ang iyong anak ay diborsyado na. Wala na tayong anumang ugnayan. Mukhang alam mo naman kung ano ang tama. Nakita mo na ang saloobin ng punong-pinuno ng Shangjing sa aming pamilya, Lee. Ikaw, mas mabuting maging matalino ka. Baka sakaling makakuha ka ng pabor at mabigyan ka pa ng tsansang mabuhay. Kayo ang makikipagpabor? Nakakatawa talaga. Sa takdang panahon, sana lang, hindi kayo lumuhod at magmakaawa kay Ginoong Ye? Ang pamilya Lee magmamakaawa sa taong walang kuwentang ito? Basta hindi lang siya magbigay ng gulo sa amin. Ako ay lubos nang magpapasalamat. Tandaan mo ang sinabi mo kanina. Kung hindi, walang makapagliligtas sa iyo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking sinabi. Ang batang yan, nagkakaproblema na ng malaki. Tandaan mo, diborsyado na tayo. Sige. Binugbog ako ng walang dahilan. Ngayon, gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Ang alipin mong si Zhao Wuji, nagpupugay ako sa iyong kamahalan. Zhao Wuji, nagpupugay po sa inyo, mahal na Panginoon. Paano nangyari yan? Mahal na Panginoon, wala akong narinig kailanman tungkol sa pangalang iyan. Siya ba ang matandang Diyos? At ang nasa likod ni matandang Zhao? May nagkamali siguro. Mahal na Panginoon, gumaling na ang aking asawa, malaking utang na loob namin ito sa inyo. Maliit na bagay, tumayo ka na. Masusunod po. Matandang Zhao, kayo po. Baka nagkakamali po kayo ng akala. Si Yebei? Siya ay isang walang kuwentang tao lang. Paano siya magaling manggamot? Tama po, matandang Zhao. Huwag po kayong magpapalinlang sa kaniya. Oo nga po. Matandang Zhao, ibang tao sigurado ang nagpagaling sa inyong asawa. Ang inutil na yan, baka nagkataon lang na nakabingwit ng patay na isda. Tama, ganoon nga siguro. Iyan ba ang inyong paniniwala? Ito ba ang iniisip ninyong lahat? Tiyak po iyan. Pinuno ng Shangjing. Sigurado akong naloko lang kayo. Ang pangalan ng basurang itinakwil ng pamilya Lee. Alam nating lahat iyan. Kung kaya niyang manggamot, mas mataas pa ang liparin ng baboy. Tama po, Tito Jiang. Matagal na po kayo sa Shangjing. Hindi ninyo alam ang mga bagay-bagay sa Timog Lalawigan. Karaniwan lang naman na malinlang ng masamang tao. Ngayon na ayos na ang lahat ng problema, panahon na rin para magbayad. Paano mo gustong ayusin? Ang inyong junior, ang pamilya Zhao, mula sa Timog Lalawigan, nais tumulong sa pinuno ng Shangjing at tiyakin na hindi mamamatay ng payapa ang basurang iyan. Ang inyong junior, ang pamilya Zhou, mula sa Timog Lalawigan, nais tumulong sa pinuno ng Shangjing. Ang inyong junior ang pamilya Lee mula sa Timog Lalawigan, maaari ring tumulong. Nais naming tumulong sa pinuno ng Shangjing. Mabuti, napakabuti nga. Maraming salamat po sa papuri, matandang Zhao. Ang makatulong sa inyo sa maliliit na problema ay isang ang karangalan para sa aming pamilya, Lee. Ikaw, hanggang kailan ka pa magkukunwari? Sabi ko na nga ba, bakit ang tapang-tapang mo? Para magyabang dito? Kaya pala, dahil iniligtas mo ang asawa ng pinuno ng Shangjing. Sayang, at hindi mo inasahan na ang maliit mong panlilinlang ay nabisto na ng iba. Sa puntong ito, hindi pa rin ba ninyo maintindihan? Tumahimik ka na, Yebei. Ininsulto mo na lahat ng mga tanyag at may kapangyarihan dito ngayon? At kami pa ang hindi makaintindi? Sa tingin ko, ang taong talagang hindi makaintindi, ikaw iyon. Aba, Binibining Lee, talagang wala kang alam at makitid ang isip mo. Wala. Kang karapatang magsalita, babae. Hindi ba't gusto mong magpanggap na apo ng pinuno ng Shangjing? Ngayon, ang pinuno ng Shangjing ay nasa harap mo. Subukan mong tumawag para marinig namin. Kung siya ay magkakaroon ng lakas ng loob. Hindi na ito magandang pagtatapos. Ang babaeng ito, kung siya, ang apo ng pinuno ng Shangjing, ako, ay kakainin ko ang buong lamesang ito. Hala, tita, kailangang panindigan ang sinasabi mo. Lolo, Ano? ang bilis mo namang magbigay ng regalo. Kagabi kasi, naghiwalay na si Ginoong Ye at Binibining Lee. Ikaw, 1R, umalis ka muna at tumabi. Ito, alam ko na ngayon, ikaw, walang hiya ka, ang patuloy na nag-uudyok sa lahat para kwestiyunin ang Panginoon. Tito Zhao, ako, Hindi kita kilala. ako po ang pamilyang Zhao ng Lalawigang Nan. Ano bang silbi ng pamilyang Zhao ng Lalawigang Nan? Ako po ang sangay ng pamilyang Zhao ng Shangjing. Sangay ng pamilyang Zhao, nagsisinungaling ka. Walang sangay na, katulad mo ang pamilyang Zhao ng Shangjing. Ang tatay ko si Zhao Changsheng. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. 3 minuto, palabasin mo siya kasama kanya sa banquet hall.
at humingi ng tawad sa Panginoon. Kung hindi, kaya mabubura sa mapa ang pamilyang Zhao ng lalawigang Nan ngayon. Ang sinumang hindi magbigay galang sa mahal na pinuno ay kakalabanin ang pamilyang Zhao ng Shangjing. Ngayon, ang sinumang nagbitiw ng masasamang salita sa mahal na pinuno, ako, si Zhao Wuji, ay sisingilin silang isa-isa. Mahal na pinuno, ang matandang alipin na ito ay nagpasiyang harapin ang mga walang kuwentang ito. Kung mayroon po akong pagkakamali, pakiusap, parusahan niyo po ako. Binibining San, ano bang nangyayari sa katawan ninyo? May ilang bagay na kung nalaman ninyo, wala itong may dudulot na mabuti sa inyo. Kumusta na ang taong pinahanap ko sa inyo? Sumasagot ako, Binibining San. Ang taong ito ay nasa pamilyang Lee ng Nancheng ngayon sa handaan ng kaarawan ni Binibining Lee. Mabuti at natagpuan. Binibining San, ito ang imbitasyon para sa handaan ng kaarawan ng pamilyang Lee. Tumayo ka. Binibining San, may isa akong bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Diretsuhin mo na. Itong pamilyang Lee na bigla na lang sumulpot, may balita na ang matandang immortal ng templo ng walang kamatayan at ang pinuno ng Shangjing ay pupunta at magpapakumbaba. Ano ba talaga ang kakayahan ng taong nasa likod ng pamilyang Lee na ito? Anong kakayahan? Paano ko ba ito sasagutin? Ang Ginoo ay nakaupo ng mag-isa? Ang panahon ay nagpapalit ng pahina? Ang malamig na hangin ay pumapasok sa manggas? At ang mga Diyos ay yumuyukod? Siya ba ay tao o Diyos? Angin ba o ulan? Siya ay bumabagtas sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan? Nakikita ang hinaharap mula sa nakaraan? Ang ganyang uri ng nilalang? Anong kakayahan mayroon siya? Hindi masabi sa salita. Mayroon talagang ganyang nilalang sa mundong ito? Oo nga. Bakit? Wala ba? Sa sandaling ito siya ay nasa handaan ng kaarawan ng pamilyang Lee. Siya rin ang nilalang na sinikap hanapin sa buong buhay nila ng lahat ng henerasyon ng pamilyang G ng dakilang Shaya. Ang kaarawan ni Ginang Lee. Pumunta rin ang anak kong si Zhao Xinghai. Kung sa kaarawan na iyon, makikilala niya ang taong ito at makuha ang kanyang pabor, ang pamilya Zhao ng Timog Lalawigan ay siguradong aangat. Oo nga. Nandyan din ang anak kong si Zhou Chen. Sana, magamit niya ng mabuti ang pagkakataong ito. Kung gayon, kayong dalawa, dapat ninyo itong samantalahin. Kung magtagumpay kayo, lilipad palabas ng Timog Lalawigan, titingin sa buong dakilang siya, hanggang sa buong mundo, at maaari na kayong maghari-harian. Salamat Ginang San para sa iyong magagandang salita. Ngunit huwag na huwag ninyong kalilimutan kung sino ang inyong pinaglilingkuran, iyon lang ang tatandaan ninyo. Hindi po. Opo. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag. Hala, tawag ito mula sa kaarawan ni Ginang Lee. Hello? Senyor, may malaking problema. Nagkagulo sa birthday party ang nakababata mong anak. Ano ang sinasabi mo? Maaaring may nasabi siyang masama. Biglang nagalit ang leader ng Shangjing. Sa harap ng lahat, sinampal niya ang nakababata mong anak. At mayroon pa, sabihin mo, nagsalita ang leader ng Shangjing, pinapunta ka niya doon sa loob ng 3 minuto, gumulong ka papunta sa banquet hall, at lumuhod kayong dalawa ng nakababata mong anak at humingi ng tawad. Kung hindi, buburahin ang pamilya Zhao ng Timog Lalawigan. Sobrang mapang-api talaga. Miss San, paumanhin po, nawala ako sa sarili. Alam mo naman ako si Zhao Changsheng, isa lang itong anak ko at siya ang magiging tagapagmana ng pamilya Zhao. Pero ngayon, kayo munang dalawa ang pumunta sa birthday party. Kapag nakita ninyo ang taong iyon, dapat ay maging magalang kayo. Huwag ninyo siyang saktan. Tungkol naman sa kingpin ng Shangjing, hindi namin siya kailanman binigyan ng pansin dito sa pamilya G. Salamat Miss San, kung gayon, aalis na ako. Hoy, Zhao, sasama na ako sa inyo. Sa ganitong paraan, kung lumaki ang gulo, dahil sa aking katayuan, iyang kingpin ng Shangjing ay hindi rin maglalakas loob na gumawa ng anuman. Maraming salamat po. Ate, Nahanap mo na ba? nahanap na po. Siya po ay nasa birthday party ng pamilya Lee sa Timog Probinsya. Bukod pa rito, ang formal na imbitasyon nasa kamay ko na po. Pamilya Lee sa Timog Probinsya. Kakaiba yan. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Lee. Pumunta ka sa birthday party ng pamilya Lee. Masusunod po. Kung gayon, siya ba talaga ang matandang Diyos? At ang pinuno ng Shangjing, ang nasa likod ng taong iyon? Patay na. Nagdulot ako ng malaking problema. Hindi, imposible. Maliwanag na inimbestigahan ko ito noon.
Paanong magiging posible na siya ang walang kuwentang ito? Ano bang pagkakamali ang nagawa ko? Noong nakaraan ang katawan kong tao ay nagkaroon ng damdamin para sa iyo. Ang pagbabalik na ito sa pamilya Lee ay para lamang sa responsibilidad at pagbabayad sala. Bala ko na sanang tulungan ang inyong pamilya Lee na umakyat sa tuktok ng dakilang siya. Nakalulungkot ang karmang ito ay nauwi sa isang masamang kapalaran. Bakit mayroon ka nangang pinuno ng Shangjing bilang iyong sandigan? Pero bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Pagkabalik ko, sinabi ko na sa iyo sa una nating pagkikita. Naniwala ka ba? Ako. Wag. Yebe. Bilisan mo at ipaliwanag mo iyan sa pinuno ng Shangjing. Magpaliwanag ka ng malinaw. Papakasalan ka ulit ni Shihan. Yebe, pakiusap. Tulungan mo ulit si Shihan. Tulungan mo siya. Ang ilang karma ay kapag naputol na, ang pagkonekta itong muli ay imposible na. Zhao Wuji, dapat matapos na ang salusalo na ito. Ang susunod na mga bagay ay ikaw na ang bahala. Masusunod. Ito ay lalawigan ng Nan, hindi Shangjing. Pinuno ng Shangjing, sa harap ng maraming tao, sinaktan mo ang anak ko dito sa lalawigan ng Nan? Hindi ba't labis na itong pambubuli? Tay, nakagawa ako ng isa pang gulo. Wala kang silbi, wala kang kwenta. Tay, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinabing sinasadya mo. Ako? Ang tanging binata ng pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan, ang nag-iisang anak ni Zhao Changsheng, iyon lang ba ang tapang mo? Isang pinuno lang ng Shangjing, takot na takot ka na? Anong inaamor yan? Ikaw? Umalis ka riyan, wala kang silbi. Ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan, hindi kami kasing hina ng iniisip mo. Huwag kang matatakot sa munting problema hanggang sa ikamatay mo. Tay, ibig niyo po bang sabihin may alas pa tayo? Pinuno ng Shangjing, nakarinig ka na ba? Tungkol sa Daxia Royal Clan ang G-Clan? Tay, ano po ba ang siya na pamilyang G? Bakit hindi ko pa po iyan naririnig? Tumahimik ka. May mga bagay na mas mabuting mas kaunti ang nalalaman mo. Ang imperial na pamilya ng Dacia, ito ba? Yung nagsimula sa Dazhao at nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa balita na mayroong hawak na kapangyarihan sa pandaigdigang tuktok at sa buhay ng mga mayayaman, isang mahiwagang nakatagong pamilya. Mayroon palang ganyang nilalang sa mundo? Hindi ko rin po yan kailanman narinig. Tunay nga, may mas nakakalamang pa sa mga nakakalamang. Shihan, may pag-asa pa ang ating pamilyang Lee. Si matandang Zhao, sa harap ng pinuno ng Shangjing, halatang hindi siya masyadong magalang. Siguradong may koneksyon siya sa pamilyang G. Ito ay nagmula pa sa panahon ng Shangzhou. Sa loob ng libu-libong taon, pinananatili ang Dragon Vein, iniingatan ang kapalaran, ipinagtatanggol ang kapayapaan ng Dacia, may hawak ng walang katapusang kayamanan, at lalong higit ang milyon-milyong hukbo ng banal na dragon ng Dacia. Ang kanilang kapangyarihan ay malawak. Ang imperial na pamilya ng Dacia ay ganyan ang uri ng nilalang. Ang pamilyang Zhao ng Timog Lalawigan, marahil sa usaping pananalapi, ay hindi ko kayang tapatan ang pamilyang Zhao ng Shangjing, ngunit ang nasa likod ko ay ang pamilyang G. Hindi ko inakala ang pamilyang Zhao ng Timog ay nakipagsabuatan ng tahimik sa maharlikang pamilya ng Daxia. Hindi talaga nagpapahalata. Oo nga. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na aangat ng husto ang pamilyang Zhao ng Timog. Mukhang kailangan talagang magbago ang sitwasyon ngayon. Oo nga, kailangan na itong magbago. Ang pamilyang G, iyan ay... Ang pinuno ng Jingdu, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan laban sa aking anak? Mag-sorry ka, walang problema, hindi ba? Ako si Gobernador Zhao Nansheng ng Probinsyang Timog, nakaanib din sa pamilyang G ng Daxia. Sa palagay ko rin po, ay dapat kayong humingi ng tawad. Matandang Zhao, kaaarawan ko po ngayon. Nagpapasalamat ako sa inyong malaking regalo, ngunit hindi iyan dahilan. Para basta na lang manakit ng tao. Lalo pat ang batang Ginoong Zhao ay panauhin ko, kinakatawan ko ang pamilyang Lee, at umaasa akong humingi kayo ng tawad. Kinakatawan ko ang pamilyang Shu ng Timog. Kinakatawan ko ang pamilyang Wang ng Timog. Kinakatawan ko ang pamilyang Kia ng Timog. Hinihiling namin na humingi ng tawad ang pinuno ng Jingdu. Ito ang nais ng lahat kung saan nakatuon ang puso ng tao. Pinuno ng Jingdu, nakikita mo ba? Hahaha, inutil. Binigyan na kita kanina ng pagkakataon. Tapos nagmamayabang ka pa. Hindi mo inasahan iyan, hindi ba?
Ang pinakamalaking inaasahan mo sa lahat, ang pinuno ng Shangjing, ay ganoon lang pala. Ha ha ha. Sino ang nagsabi sa iyo na si Zhao Wuji ang inaasahan ng Panginoon na ito? Hanggang ngayon pa, nagpapanggap ka pa rin. Tita, mabilis mo bang nakalimutan kung paano ka nagmamakaawa kanina, nagpupumilit kay Ginoong Ye, napatawarin ang inyong pamilya Lee, at kung paano ka nagpakumbaba? Iba ang kanina, iba ang ngayon. Apo mo ba ang pinuno ng Shangjing? Sa susunod, tingnan natin kung paano niya malulutas ang buong problemang ito. Ikaw? One Air, bakit ka makikipagtalo sa kanya ngayon? Manood ka na lang. Manood. Ha 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 ha. Mamaya, tingnan natin kung paano ka luluhod at magmamakaawa. Humingi ng tawad? Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? May tao ba dyan? Lahat ng hindi rumerespeto, sampalin ng 20 beses iyan. Hindi mo magagawa yan, hinding-hindi. Huwag mong banggitin ang anak mo, pati ikaw. Sasampalin ko. Dare mo akong saktan? Ano kung sinaktan kita? Ang tao sa likod ko ay ang maharlikang pamilya ng Pamilya G. Ano ngayon ang Pamilya G? Kahit gaano pa sila kalakas, mas hihigit pa ba sila sa kagalang-galang na pinuno? Ako. Wala naman akong sinabing masama. Wala kang sinabi? Ano ngayon? Sino ka para maging walang galang sa kagalang-galang na pinuno? Kahit pa dumating ang Pamilya G, kailangan pa rin nilang maging magalang. Matandang Zhao, kaming lahat dito, ginagalang namin kayo dahil sa inyong mataas na katayuan. Iginagalang po namin kayo. Ayaw po naming magkaroon ng komprontasyon sa inyo. Umaasa lang po kami na magsosorry kayo. Hindi ninyo naman po pwedeng walang pasubali. Nabigla na lang mananakit ng tao. Hindi kaya? Talagang hindi ninyo binibigyan ng sapat na halaga ang maharlikang pamilya ng Daxia? At sino ka naman para kumatawan sa maharlikang pamilya ng Daxia? Kung makakakilala man o hindi, wala na po iyon sa usapan. Lahat ng naririto ngayon ay mga nangungunang makapangyarihang tao. Akala ba ninyo na kayo na ang pinuno ng Shangjing sa isang simpleng salita lang? Ay makokontrol na ninyo kami? Sobra na yan. Kung si Zhao Wuji ay hindi, makokontrol ang lahat sa isang salita. E paano naman ako ang pinuno ng templo? Nakakaginoong matanda. Nakita ko na po kayo, nakakaginoong matanda. Malugod na pagdating nakakaginoong matanda ng Changshengguan. Nakakaginoong matanda. Ako ang kasalukuyang pinuno ng Pamilya Lee, si Lee Shihan. Ang pagpupundo ninyo sa akin para magdaos nitong birthday party. Ako si Shihan, lubos akong nagpapasalamat. Gayunpaman, maaaring mayroon kayong maling pagkaunawa sa sitwasyon dito. Ikaw ang binibini ng Pamilya Lee, hindi ba? Bago ako dumating, ako ang pinuno ng templo, ay mayroon ng pagkaunawa sa sitwasyon. Ngunit ang sinasabi mong maling pagkaunawa, nasaan? Nakakaginoong matanda. Nasa kaniya ang problema. Ang walang silbing taong ito ay napakayabang, napakawalang galang, hindi lang niya inokupa ang pangunahing upuan na inihanda para sa inyo. Kinukumbinsi pa niya ang pinuno ng kapital gamit ang pabor. At bigla na lang nanakit ng tao. Tama po, nakakaginoong matanda. Ang lahat ng responsibilidad ay kay Yebei po. Itong si Yebei ay sobrang mapagmataas. Sinira niya ang birthday party na inorganisa ninyo. At siya ay nagkakalat ng kalokohan kahit pa personal kayong dumating. Kailangan pa rin daw niyang lumuhod at sumunod sa kaniya. Nakakaginoong matanda. Kailangan ninyong manindigan para sa amin. Ang birthday party ng pinuno ng Pamilya Lee ay kayo ang pumondo at nag-organisa. Ngunit itong si Yebei at ang pinuno ng kapital, sila ay napakawalang hiya. Hindi kayo iginagalang? Ayon, nakakaginoong matanda, pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Hanggat humaharap kayo, ang pinuno ng kapital na iyon ay walang silbi. Isang salita lang po ninyo, sila ay mamamatay ng walang libing. Ay? Ikaw ang dapat mamatay. Hindi, maestro. Ano bang mali ang ginawa ko? Ako! Tama ka talaga. Ako itong may-ari ng templo ang nagkamali. Sa simula pa lang, hindi na dapat. Pinagsalita ko pa ang tulad mong tanga. Patay na, patay na. Galit na ang maestro. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Walang kuwenta. Kayong lahat ay talagang mga bulag? Ang pagkagalit ng maestro? Anong kinalaman yan kay Ginoong Ye? Malinaw na galit siya sa inyo? Mga gago! Dahil sa kawalang galang ninyo kay Ginoong Ye? Itong piging na ito ngayon ay ginawa ng maestro at siya ang gumastos para sa akin. Mula sa simula hanggang sa wakas, kayo lang talaga ang gumugulo sa piging. At kung kanino siya nagagalit, hindi pa ba ninyo nakikita? Ganyan ka kasigurado? Siyempre. Ang pinuno ng mataas na lungsod ay nalinlang mo at may utang na loob sa iyo. Kaya lang siya tumulong sa iyo. Ngunit iba ang maestro.
Ang maestro ay kayang makita ang lahat ng katotohanan sa isang tingin? Kung totoo o hindi, natural lang na makikilala niya. Fang Duan. Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng maestro ng direkta? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ang inyong matandang lingkod, si Fang Duan, nagpupugay sa inyo kagalang-galang na Panginoon. Si matandang maestro lumuhod sa harap niya. 3 taon na wala si Yebei. Sa loob ng 3 taong iyon, ano ba talaga ang ginawa niya? Hindi ito maaari. Matandang Zhao, itong si Yebei, baka siya na nga, yung taong gustong makita ng pamilya G. Si Yebei na iyan, isang inutil. 3 taon na ang nakalipas ay manugang lang siya ng pamilya Lee. Sa panahong nililigawan ko si Shihan, matagal ko nang inimbestigahan ang lahat ng kanyang impormasyon. Kung siya talaga ang hinahanap ng pamilya G, dahil sa impluensya ng pamilya G, matagal na sana nila siyang nakita. Bakit pa magkakagulo ng ganito? Basta wala lang siyang koneksyon sa pamilya G, ayos na. Tumayo ka na. Masusunod, kataas-taasan, ang mga taong nandito, kailangan ba nalinisin sila ng matanda mong alipin? Ang bagay na ito, kayo na ni Zhao Wuji ang bahala. Wala akong interes sa mga ito. Opo. Magsisimula tayo sa iyo, 1 minuto, agad kang lumuhod, humingi ng tawad, at putulin mo ang sarili mong kamay. Kung hindi, pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Zhao ng Katimugang Lalawigan ay mapupuksa. Matandang maestro, hindi mo naman siguro hindi bibigyan ng respeto ang pamilya G, hindi ba? Ang pamilyang G ng maharlikang Daxia. Tama. Hindi ko alam kung bakit kayo at ang Xiangjing na pinuno ay pinoprotektahan itong bata. Napakabigat ng inyong mga posisyon pero kailangan pa rin magpakita ng paggalang sa batang ito. Hindi ako naniniwalang ganoon siya kalakas. Kung talagang may ganoon siyang kakayahan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya kumikilos? Walang galang. Naglakas loob ka pang magsalita ng masama. Sige, dahil gusto mong makita, gagawin ko ang iyong gusto. 1 minuto, at ang buong pamilyang Zhao ng Nansheng ay mapupuksa. Nagpapanggap? Sino ang tinatakot mo? Alam mo ba kung gaano karami ang miyembro ng Nansheng Zhao family namin? 1 minuto, kahit bigyan pa kita ng gatling, hindi mo pa rin sila mapupuksa sa loob ng 1 buong minuto. Kahit ang matandang Diyos pa, ang personal na gumawa, imposible iyan. Wala akong ganyang kakayahan. Ngunit kung ang kamahalan ang siyang kumilos, ang 1 minuto ay mapagpakumbaba pa. Kung magalit ang kamahalan, isa lamang itong kaisipan. Sa pagitan ng isang simpleng pag-iisip, matandang Diyos, hindi mo kailangang protektahan itong bata. Sa handaan ngayon, hindi lang kami Zhao family ang naririto. Paano kung idagdag mo pa ang Zhou family namin? Gaano katagal iyan? Idagdag mo pa ang Nansheng Su family namin? Idagdag mo pa ang Nansheng Wang family namin. Idagdag mo pa ang Nansheng Qian family namin. At kami pa. Dahil gusto ninyong magkasama sa pagpili, sumama na kayong lahat sa kabilang buhay. Sabay na tayong mamatay. May lakas ka ng loob magsalita. Isa itong kalokohan. Anong kakayahan mo? Ilabas mo na sa akin. Huwag kang puro daldal dito, putang ina. Isang grupo ng mga hangal, parang mga palakalang sa balon, mga langgam na nakatingin lang sa langit. Napaka-agresibo ninyong mamatay. Oh, matandang immortal. Gusto mo talagang dahil sa taong ito, sirain mo ang iyong panghabambuhay na reputasyon? Inaamin ko, dati ay minamaliit ko si Yebei. Pero sa simpleng salita lang, gugustuhin na niyang puksain ang buong pamilya? Isip bata, nakakatawa talaga. Ang ilang tao, dahil sa sobrang pagmamalaki, nagsasalita na lang talaga ng walang basehan. Sa tingin ko, ang pinuno ng Xiangjing, pati na rin kayong matatandang immortal na, lahat kayo ay naloko niya. Pagdating ng oras, titingnan ko kung paano siya mabubuking. Mayroon pang 20 segundo. Sino ang tinatakot mo? Wala kang tinawagang telepono man. Wala ka ring ipinatawag na tao. Ano? Talaga bang kaya mong sa isang isip lang, puksain mo ang pamilya Zhao? Halika, 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 halika. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, 10 segundo na lang ang natitira. Wala na talaga kayong pag-asang magbago? Ikaw siguro ang taong walang pag-asang magbago, hindi ba? Kung mayroon ka sanang kahit kaunting katalinuhan, hindi ka maniniwala sa mga kabaliwang sinasabi ng walang kwentang iyan. Ikaw na lang ang naniniwala sa kanya ngayon. Tama, kaya pala sila sobrang naniniwala sa walang kwentang ito. Mamaya, kapag nabuking na, ang mga kasinungalingan ng batang ito, malalaman mo kung gaano katanga ang paninindigan mo. 5, 4, 3, 2, Isa. Tapos na ang 1 minuto. 1 minuto na ang lumipas. Maganda. Ang pagsama mo sa akin ay pagbibigay ko na sa iyo ng halaga. Alam mo ba kung sino ako?
Putang ina mo. Sino ka ba sa tingin mo pag nanasaan ko ang babae mo at iyon ay kabaitan ko na sa iyo? May namatay. May namatay. Ang maging mabait sa iba ay pagiging malupit sa sarili. Dahil magpapagiba na, ang pamilyang ayaw umalis, ibaon na. Masusunod. May nangyari po. May nangyari po kay Binibini. Oo, dumating na ang oras, pero wala namang nangyayari. Ha 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 ha. Gusto mong mapuksa ang pamilya Zhao ng Timog Lalawigan? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hoy, Sir, may malaking problema. Patay na si Chengdong. anong sabi mo? Hello? Sir, nasaan po kayo? Nadisgrasya si Qianhe. Isinasalba pa siya. Sabi ng doktor, mukhang hindi na siya mabubuhay. Qianhe, ano ba talagang nangyayari? Hello? Changsheng, may natanggap akong balita na disgrasya si Chuyi. Pa, anong nangyayari? Ikaw? Paano mo nagawa ito? Isang kaisipan lang ang kailangan. Imposible yan. Matandang Zhao? Ano bang nangyayari? Tumawag sila, ang pamilya Zhao ng Timog Lalawigan. Marami ang pinatay. Ano? Talagang may masamang nangyari sa pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan. Dahil nagsalita na, ang pinapupurihan, tiyak na wala na ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan. Kung may nangyari, hayaan mo. Ano ang ipinagugulat mo? Tama ka, kung hindi mapupuksa ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan, iyon ang hindi normal. Pa, huwag mo siyang pakinggan. Nang sumasagot ka sa telepono kanina, hindi mo ba naramdaman na may kakaiba? Ang dami ng tawag na sabay-sabay na pumasok at saka pagkatapos magsalita ng tumatawag, papasok agad ang pangalawang tawag, halatang may hindi tama rito. Oo nga, ang daming scam sa telepono ngayon. Iyong mga tawag kanina, baka ginamit lang nila ang ilang teknikal na paraan, iyon lang. Wala itong patunay. Tama. Magdedesisyon ka agad dahil lang sa ilang tawag, hindi iyan makatotohanan. Oo nga, sigurado iyan. Bata, niloloko mo ba ako? Sa isang salita lang, puputulin mo ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan? Sino ka sa tingin mo? Sino siya? Siya ang pinapupurihan. Sa isang salita, pupuksain niya ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan? Bakit hindi? Ngayong araw sa piging, sinuman ang maglakas loob na insultuhin ang kagalang-galang na Panginoon ay kalaban ko, Ji Wenfei, at kalaban ng maharlikang pamilya ng Daxia ang pamilya Ji. Siya ba iyong sinasabi kanina, ang tao mula sa pamilya G ng Daxia? Paanong nangyari iyon? Iyong si Yebei na walang kwenta? Paanong mangyayari? Na may kaugnayan siya sa pamilya G? Li Shihan ang pinuno ng pamilya Li. Tama. Walang imposible. Ang kagalang-galang na Panginoon ay higit pa sa abot ng iyong pangunawa, sa iyong kaalaman. Kung hindi dahil sa kaunting pagkakakilala noong maraming taon na ang nakalipas, habang buhay, wala kang ang karapatan na makita man lang ang kagalang-galang na Panginoon kahit minsan. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang sabihin na mayroong isang napakalaking pagkakataon na inihanda para sa inyong pamilya Li, ngunit hindi ninyo pinahalagahan. Mga tao, ihanda ang regalo. Ako, si Ji Wenfei, ang kasalukuyang namumuno sa royal family ng Daxia, ay bumabati sa kataas-taasan. Ang unang handog na ito ay ang Dragon Ring. Ang Dragon Ring? Maaaring utusan ng nagsusuot ang 1,000,000 Daxia Dragon Army sa isang salita. Ang pangalawang handog ay 70% ng yaman na naipon ng pamilya Ji sa loob ng 1,000 taon. Ipinagkakaloob ko ito sa kataas-taasan sa ngalan ng pamilya Ji. Diyos ko.
Ang pangatlong handog ay ang sagisag ng pinuno ng pamilya G. Ang sinumang nagtataglay ng sagisag na ito ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng pinuno ng pamilya sa buong mundo. Kataas-taasan, ngayon ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Ang maliliit na regalong ito ay bahagya lamang sumasalamin sa tapat na intensyon ng aming pamilya G. Sana ay hindi po ito mamaliitin ng kataas-taasan. Pinuno ng pamilya G, hindi po ba kayo nagkakamali ng tao? Ang taong ito ay... Tumahimik ka. Ang sinabi ko sa'yo bago tayo pumunta, nakalimutan mo na ba? Ang mahal na Panginoon, ang hinahanap ng pamilya G. Ito. Ano ba? Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa iyo? Tapos na. Ang pamilya Zhao ay tuluyang nawasak sa pagkakataong ito. Ang ni Ji Chang, ang konde ng kanluran ng pamilya G. Tama. Noong nakaraang pagbagsak ni Haring Zhou ng Xiang at ang buong mundo ay nagkaisa sa ilalim ng Zhou, ikaw, mahal na Panginoon, ay nagpahayag ng utos na utusan ng aming ninuno si Ji Chang na protektahan ang sangkatauhan. Kaming pamilya G ay mahigpit na sumunod sa utos na ito. Ngayon na natagpuan namin kayo, mahal na Panginoon, talagang may malaking bagay na nangyari. Pag-usapan na lang natin iyan sa ibang pagkakataon. Opo, mahal na Panginoon. Ang nangyari ngayon, alam na ng inyong lingkod. Mahal na Panginoon, nais po ba ninyong ako ang umayos nito? Hindi na kailangan. Ang handaan ng kaarawan ay tapos na. Umalis na kayo muna. Kaya pala, ganyan siya, napakamapagmataas. Sa tingin niya pala, mga langgam lang tayong lahat. Pero ako parang bulag na may mata, nasaktan ko pa siya. Sinaktan natin ang pinuno ng Xiangjing, ginulat natin ang matandang Diyos ng templo ng Changsheng, at itinakwil pa tayo ng pamilya G. Ang isang maling hakbang ay humantong sa sunod-sunod na pagkakamali, tapos na rin ang pamilya Zhao. Shihan, ngayon ko lang naintindihan, ang nasa likod ng basura na, iyon ay ang pamilya G. Nitong 3 taon, siguradong pumunta siya sa pamilya G para magpabigat. Yan lang siguro ang dahilan. Pati ba naman ang dinastiyang Zhou na ilang libong taon na ang nakalipas na panahon ay ginamit para itaas si Yebei? Wala talagang katuturan ng sinabi niya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pamilya Li ay umabot sa kinalalagyan namin ngayon ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Kahit pa kumapit siya sa pamilya G, anong magagawa niya? Basta tapat lang tayo sa ating trabaho? Hindi tayo kailangang matakot kahit kanino. Oo, tama iyan. Teka, May kailangan ka? hindi ko alam kung paano mo napasunod ng husto. Sina ang matandang pantas at ang pinuno ng kapital. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon na lamang ang pagtulong sa iyon ang pamilya G. Pero kailangan kong sabihin, talagang napahanga mo ako. Kung napahanga ka man, para sa akin, hindi iyon mahalaga. Hindi mahalaga? Kung hindi mahalaga, bakit ka nagabala at tumawag ka ng napakaraming tao para sirain ang birthday party ko at nagpakulo para lang makipagdiborsyo ka sa akin? Hindi ba gusto mo lang akong mapahiya at patunayan na ikaw ang pinakamahusay? Hoy! 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 Binibining Lee, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Mula simula, wala talagang intensyon si Ginoong Ye na gumawa ng gulo, okay? Kung ibinigay mo, sana ang jade pendant kahapon, hindi na. Sana kami pumunta ngayon. Ang bagay na ito, anong kinalaman mo? Sino ka para sumabat? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko kailangang patunayan ang anuman. Ang pagbalik ko ngayon, nais kong bigyan ng pagkakataon ang pamilya Lee para mabayaran ang responsibilidad sa 3 taong pagkawala. Iyon lang. Madali sabihin, ginagawa mong parang ako ang may kasalanan. Isa pa, ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon, hindi ba para sa walang kwentang jade pendant na ito? Bakit nagmamadali kang umalis ngayon? At hindi mo na binabanggit ang tungkol sa jade pendant? At ang dahilan kung bakit ka pumunta rito ngayon? Hindi ba para lang sa sira-sirang jade pendant na ito? Bakit naman nagmamadali ka ng umalis ngayon? Hindi mo na ba tatalakayin ang tungkol sa jade pendant na ito? Ang jade pendant na ito ay hindi pangkaraniwan. Noong unang panahon, hinulma ito gamit ang aking divine sense. Kapag isinuot ito ng isang lalaki, kaya nitong magtaboy ng masama at magdala ng swerte. Kapag isinuot naman ng babae, mapapaganda nito ang kanyang hitsura at mananatili siyang bata. Sige. Baka naman kung isuot mo iyang jade pendant, ay magiging immortal ka na? Mabuti. Hindi ba't para lang sa sira-sirang jade pendant na ito kaya ka pumunta rito? Ibinabalik ko na sa iyo ngayon. Alam ng lahat na naghiwalay na kami ni Yebei kahapon. At ngayon pati ang huli naming simbolo ang jade pendant ay nabasag na. Inaanunsyo ko, mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan namin ni Yebei.
Naniniwala ako na sa aking kakayahan. Kaya kong dalhin ang pamilya Lee sa bagong yugto. Ang jade pendant na ito ay matagal nang nakilala ang may-ari. Ngayong binasag mo ito, mawawala na ang inyong karmikong koneksyon. Anong ibig mong sabihin? Bakit bumalik sa orihinal na anyo ang basag na jade pendant? Milagro! Ito ay milagro. Sobrang kahanga-hanga nito. Anong paraan ba ang ginamit dito? Itong basag na jade pendant, nakabalik pa sa dati? Panggugulang? Isa lang yang pandaraya para linlangin ang mga tao? Kanina labis mong pinuri ang jade pendant na yan. Pero ngayon nabasag na ito, wala namang epekto sa akin. Talaga? Binibining Lee, ang iyong mukha. Bigla na lang. Hala, iyan ba ang itinuturing na pinakamagandang babae ng Daxia? Siya ang pinakapangit na nilalang ng Daxia. Ang mukha ko. Anong nangyari sa mukha ko? Ginoong Ye, anong nangyari sa kanya? Ang pagpapaganda ng kanyang itsura pagkatapos ng kasal ay dahil sa jade pendant na ito na nagpapanatili ng kabataan. Ngayon, lubusan nang nasira ang jade pendant at ang pagbaliktad ng kapalaran ay magdudulot ng mabilis na pagtanda. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Kaya pala siya naging ang pinakamagandang babae ng Daxia dahil sa jade pendant na ito. Anong pinag-uusapan ninyo kanina? Hindi imposible. Niloloko nyo lang ako. Kailangan ba naming lokohin ka? Ang pagkasira ng jade pendant na iyon, ito ang backlash na dulot mo sa sarili mo. Nang hinawakan mo ang mukha mo kanina, naramdaman mo na, hindi ba? Ang jade pendant na iyon, simpleng umurahin lang na binili. Sa kalye yon. Sinuot ko iyon ng ilang taon. Kung talagang ganoon yan kalakas, hindi ko ba malalaman? Salamin. Sino ang may salamin dyan? Itong si Li Shihan, baka nababaliw na. Mukhang hindi na siya maayos. Sino man ang maging ganyan, siguradong mababaliw. Dahil talaga ba sa jade pendant na yon? Salamin. Bigyan mo ako ng salamin. Salamin, 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 salamin. Pangkukulam. Ito ay puro pangkukulam. Yebe. Bakit mo sinasaktan si Shihan? Hayop ka. Ibalik mo agad sa normal si Shihan. Kung hindi, huwag mo nang asahan na makakalabas ka sa banquet hall na ito ngayon. Pakitiyak ang iyong pananalita sa pagkausap sa kagalang-galang. Ang paglabas o hindi sa bulwagan na ito, hindi ikaw ang magsasabi. Yebe, ano ang ginawa mo sa akin? Bakit ako naging ganito? May paraan ka siguro? Para ibalik ako, hindi ba? Ibalik mo ako agad. Kami at ang Ligia wala nang ugnayan, wala nang anumang kaugnayan. Sinabi mo rin, mula noong nabasag, ang jade pendant, lahat ng karma ay naputol na. Hindi. Hindi dahil sa jade pendant. Tiyak na may ginawa ka sa akin. Maingay at maraming tao rito. Maghanap tayo ng tahimik na lugar para pag-usapan ang Gigia. Opo, kagalang-galang. Tikman mo. Salamat, mahal na Panginoon. Ang bango ng tsaa na ito. Mahal na Panginoon, anong uri ng tsaa ito? Isang butil ng bigas ang nagtatago ng mundo, 2 takalan ang nagpapakulo sa lahat ng bundok at ilog. Ang pangalan ng tsaa ay hindi naman mahalaga, ang mahalaga ay ang taong umiinom nito. Sa iyong kaarawan, halos ibinigay mo ang buong pamilyang G sa akin. Kaya naman may malaking problema yata ang pamilyang G, hindi ba? Para sa pamilyang G, oo, napakalaki talaga ng problema. Ngunit para sa iyo, Panginoon, ito ay walang kuwenta para sa iyo. Ang mga ninuno ko at ang mga ninuno ng pamilyang G ay nagkakilala na noong panahon pa ni Haring Zhao. Si Ji Chang ay dating utusan ko. Kahit na lumipas ang libo-libo pang taon, ang ilang kayamanan na iniwan ko sa pamilyang G noon ay sapat na para maprotektahan ng pamilyang G
ang Dacia sa loob ng 10,000 taon. Panginoon, tungkol sa iyong pag-iral, 3 taon lang ang nakakaraan nang malaman ko ito nang humalili ako bilang pinuno ng pamilyang G. Ang mga kayamanan na ibinigay mo sa pamilyang G noon, sa mahabang kasaysayan na ito, marami ang nawala dahil sa iba't ibang dahilan, lalo na noong panahon ng digmaan. Maraming inagaw ang mga mananakop na Hapon. Oh, Sa nakalipas na mga taon, kahit na matatag ang Dacia, may mga lihim na pagpaplano sa likod. Matagal nang nagnanasa ang iba't ibang puwersa, Panginoon. Nitong mga nakaraang araw ang simbahan ng liwanag bilang kinatawan. Gusto pa nilang sakupin ang aming pamilyang G. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang makalulutas sa sitwasyong ito. ang banal na hukuman. Sumikat 300 taon na ang nakalipas. Noong nagkaroon ng digmaan, may traidor sa pamilyang G. Kinuha nila ang mata ng kaalaman. Ito ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong sumikat. Sige na. Sumikat sila. Pero lumawak sila gamit ang lakas. Sa lahat ng aspeto sa buong mundo, kinukuha nila ang mga dekalidad na talento ng siya at pinipigapan nila ang siya. Kamakailan lang ay nakipag-isa pa sila sa mga pinakamataas na kapangyarihan sa iba't ibang larangan. Balak nilang sakupin ang pamilyang G. Ang mas masahol pa, Sa mata ng publiko, hindi masusukat ang pamilyang G sa loob ng siya. Pero kung titingnan natin ang mundo, unti-unti na itong humihina. Kaya ano ang kailangan mong gawin ng punong Diyos? Kagalang-galang, ang Panginoong Diyos ng banal na hukuman, mahigit 300 taong gulang na, hawak ang mata ng kaalaman, ngayon ay nagdeklara na siya sa publiko na papakasalan niya ako sa mga darating na araw at magho-host siya sa Shangjing ng pagtitipon ng banal na liwanag. Magpapakasal? Ang pagtitipon ng banal na liwanag sa mga taong ito, lumalaki ang lakas ng loob nila. Ganoon nga. Inabisuhan ko na noon si Ying Zheng na ipinagbabawal sa mga Diyos ang lumabas sa teritoryo ng Shia. Pagkalipas ng 1,000 taon, may nagaangkin na Panginoong Diyos. Nakakatuwa naman ito. Kagalang-galang, ito ang imbitasyon para sa pagtitipon ng banal na hukuman. Hinihiling ni Ji Wenfei na tulungan ninyo kami. Tumayo ka na. Opo. Ang pamilya G ay ako mismo ang nagpalaki. Pero hindi. Kuna inasikaso pagkatapos, kaya pagkalipas ng 1,000 taon, ngayong may problema ang pamilya G, natural lang na hindi ko maaaring baliwalain. Salamat po, mahal na Panginoon. Wala yan, umalis na muna kayo. Mag-isa muna akong uupo sandali. Opo. Opo. Matandang Diyos. Hala, binibining G. Huwag mo akong tawagin yan. Tawagin mo na lang akong Panginoong Fang. Sige. Nabalitaan ko na pagkatapos ng handaan, nagbigay ka pa rin ng 1 trilyong kontrata sa pamilya Lee. Tama. punong pari? Ibig sabihin ba nito ay kalooban mismo ng mahal na Panginoon? May pag-asa pa bang maligtas ang pamilya Lee? Hindi ito binanggit ng mahal na Panginoon. Ngunit, hindi rin siya nagkusang ipawalang bisa ang lahat. Kaya naman, susundin natin ang orihinal na pinagkasunduan. Hindi lang ako, hindi rin binawi ang malaking regalo ng pamilya Zhao. Ang isip ng mahal na Panginoon ay talagang mahirap basahin. Diyan ka nagkakamali. Isipin mo, kung kayong dalawa ay nabuhay rin ng walang hanggan, pera, kapangyarihan, at pati na rin ang katayuan, ang mga bagay na ito sa mata ng mahal na Panginoon ay balewala lang. Kung ganoon, kahit nagiba ang mukha ni Binibining Lee, nahawakan pa rin niya ang pagkakataon. Ha 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 ha. Ang swerte ay nagtatago sa masamang kapalaran at ang masamang kapalaran ay naglalaman din ng swerte. Ha 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 ha. Tay, tapos na. Totoo lahat ng tawag dati. Halos naubos. Na ang buong pamilya Zhao ng Timog Probinsya. Ang tanga ko? Siya ang matandang immortal, ang pinuno ng Shangjing, ang taong iginagalang ng lahat. Nagpakabulag ako at paulit-ulit ko siyang kinuwestiyon. Tay, ngayon, anong gagawin natin? Ano pa bang magagawa? Buhay pa tayo. Ibig sabihin nagpakita ng awa ang Panginoon, agad ibenta lahat ng ari-arian at umuwi tayo sa Shangjing para magretiro. Tay, hindi ako makapapayag. Tumahimik ka nga. Lahat ito ay dahil sa iyo kung hindi mo. Hinabol si Li Shihan. Ako? Tuluyan bang mawawala? Ang kinabukasan ng pamilya Zhao ng Timog Probinsya? Shihan, sa tingin ko, si Yebei sa birthday party, nagpapanggap lang at nagmamayabang. Kung talagang makapangyarihan siya, bakit hindi binawi ang malaking regalo mula sa pinuno ng Shangjing, pati na ang trilyong kontrata na regalo ng matandang immortal? Bakit hindi ito kinumpiska? Ang pagtitiwala lamang sa sarili nating kakayahan,
ang pinakamaasahang sandigan. Ang aral na ito, hindi kailanman maiintindihan ni Yebei. Kahit pa maganda ang relasyon nila kay Yebei. Ano ngayon? Tama. Teka, Shihan, may nalaman ako, ang kondisyon ng katawan mo ay may lunas. Ang mga tao sa banal na templo ng liwanag, nakipag-ugnayan na sila sa akin kung sasali lang tayo sa kanila. Matutulungan kanila. Talaga? Tiyak na tiyak. Dumating ang kanilang Diyos sa Shangjing. At pagkalipas pa ng ilang araw, magho-host sila ng isang pagpupulong ng banal na hukuman. Imbitasyon. Mahal na Panginoon, umalis na ang mga tao ng pamilya G. Upo. Hindi po ako karapat-dapat. Ano ang opinyon mo tungkol sa bagay ng banal na korte ng liwanag? Sa pagbalik po, mahal na Panginoon, marami rin po akong nalalaman tungkol sa banal na korte ng liwanag. Dahil sumikat sila sa ibang bansa, hindi ko na po sila masyadong inusisa. Ngunit may isang bagay na tiyak, ang kanilang estilo ng pagkilos ay labis na hambog. Ganoon pala. Ang banal na korte ng liwanag na ito, talagang dapat nang bigyan ng leksiyon. Ang mga bagay na ibinigay ninyo sa pamilya G ay walang pakundangang kinuha, talaga namang nararapat mamatay. Ang mga bagay ay kusang ibinigay ng mga tao ng pamilya G. Rebelde man ang taong iyon o hindi, sa isang banda ay ibinigay pa rin ito ng mga tao ng pamilya G. Opo, masyado po akong madaldal. Tungkol sa banal na korte ng liwanag, may iba pa ba? Ito. Sabihin mo. Opo. Sa pagbalik po, mahal na Panginoon, ayon sa balita na nakuha ko, ang Panginoon ng banal na korte ng liwanag na ito ay ang tumakas na taksil ng pamilya G noong unang panahon. Alam din niya ang inyong presensiya. Ngayon, sa pagpunta niya sa Kapitolyo upang magdaos ng korte, ang layunin nila sa labas ay sinasabing, patayin ang Diyos. Patayin ang Diyos. Opo. Matapos nilang makuha ang mata ng may alam, hinatulan po nila na ang inyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, ay nagmumula sa iba't ibang mga bagay na hindi ka panipaniwala na inyong hawak. Kaya kung makuha lang nila iyon, kagiliw-giliw. Miss, ang samahan ng mga Diyos ay halatang nakatuon laban sa kataas-taasang Panginoon. Kusa ninyong inimbitahan ang kataas-taasang Panginoon? Hindi ba tinutulungan ninyo lang ang mga trader na iyon? Kung sakaling malaman ito ng kataas-taasang Panginoon, tiyak na hindi siya matutuwa, hindi ba? Sa pananaw ng kataas-taasang Panginoon, hindi siya magagalit dahil dito. Sa katunayan, sa tingin ko, gaganda pa ang pakiramdam niya. Dahil siya ay isang immortal. Naiintindihan ko na. Mabuti at naintindihan mo. Umuwi na tayo sa Shangjing ngayon. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang tinatawag na Panginoong Diyos ay dumating na rin marahil. Sana pagkatapos niyang tunay na malaman ang kakayahan ng kataas-taasang Panginoon, hindi siya magsisi. Kataas-taasang Panginoon, ang balita tungkol sa paglitaw ninyo ay kumalat na sa buong Siam na lupain. Maraming mga tao na nagtatago ng pagkakakilanlan ang biglang lumapit sa lolo ko. Umaasang makita kayo sa pamamagitan niya, gusto nilang magdaos ng salusalo para sa pagbabalik ninyo. Gusto ng lolo ko na itanong sa inyo ang inyong opinyon. Marami sa mga tao noon ang buhay pa. Ngunit hindi natin kailangan magmadali sa bagay na ito. Tingnan muna natin ang tinatawag na maliwanag na hukuman ng Diyos. Ano nga ba talaga sila? Masusunod, kataas-taasang Panginoon? Yebei, nandito ka rin? Yebei, bakit nandito ka rin? Ay, yung babaeng apelidong G, hindi mo kasama ano? Ha. Hindi kaya mabilis ka lang, itinapon na ng iba. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig ko? Ngayon ang buong mataas na lupo ng Daxia, talagang alam na iyon ng lahat na ang pinuno ng Luminous Divine Court nagkagusto sa pinuno ng pamilya G. Maliwanag na ikaw, ang tinanggal na sa laban, hindi ba? Ay naku, tama nga, ha. Basura, mananatiling basura sa habang buhay. Wala na akong anumang ugnayan sa pamilya ninyong Lee at ayoko nang makipag-abala pa. Makipag-abala ba? Yebei, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit guluhin mo pa ang birthday party ko, ang pamilya Zhao sa kapital, at ang matandang Diyos mula sa Changsheng Taoist Monastery, ay patuloy pa rin na makikipagtulungan sa akin. Ano ang ibig sabihin nito, ha? Ibig sabihin hanggat mayroon ka. Sapat na lakas, igagalang ka ng mga tao, at hindi dahil sa matalas mong dila na ginagamit mo sa panloloko.
tumahimik ka nga, nakikipagtulungan pa rin sila sa iyo dahil lang sa hindi binigyang pansin ni Ginoong Ye ang mga maliliit na bagay na iyon. Ikaw ang dapat tumahimik. Ang matandang Diyos mula sa Changsheng Taoist Monastery. Pinili ang pamilya Li. Malakas nga ang lolo mo, pero hindi magtatagal. Baka kailangan din niyang umasa sa pamilya Li namin, hahaha. Hindi imposibleng mangyari iyon. Ang Luminous Divine Court ay nagkagusto sa pamilya Li namin. Ang Panginoon ng Diyos mismo ang nagbigay sa amin ng imbitasyon. Ang pangkukulam na ipinataw mo sa akin ngayon ay aalisin din ng Panginoon ng Diyos para sa akin. Talaga? Malapit na magsimula ang asembleya ng hukuman ng Diyos. Kinahaang pinuno ng pamilya G ng Panginoon ng Diyos, wala ka nang masandalan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Tama, kapag tapos na ang asembleya ng hukuman ng Diyos, ang ating bagong galit at lumang utang, sabay-sabay nating sisingilin. Aba, mukhang kayo sa pamilya Li ay talagang walang pagbabago, tama ba? Ang daming pagkakataon na ibinigay sa inyo ni Ginoong Ye pero paulit-ulit ninyo itong niyuyurakan, tama? Pagkakataon, kailangan ba namin ng ibibigay niya sa pamilya Li? Papakasalan ng Divine Master si Ji Wenfei. Yebe, hindi mo ba nare-realize na ang pagpunta mo rito sa Divine Court meeting ngayon ay para lang maging katatawanan ng lahat ng bisita? Divine Master, ano naman yang kung ano-ano? Sa harap ni Ginoong Ye, nangangahas siyang tawaging sarili niyang Divine Master? Tungkol naman sa pagiging biro, pasensya na. Pumunta si Ginoong Ye ngayon para lang patayin ang tinatawag ninyong Divine Master. Walang hiya ka, maliit na babae. Baliw ka na ba? Ang kapangyarihan ng Bright Divine Court ay kumalat sa buong mundo, kahit ang pamilya G ay kailangan ding magpasakop. Kung maririnig ng Divine Master ang sinabi mo ngayon, tiyak na mamatay ka. Ma, bakit mo pa sinasabi sa kanila yan? Kung may mga taong gustong mamatay, hayaan mo na lang. Tama ka. Umalis na kayong lahat at lumayas. Kapag dumating na tayo sa Divine Court meeting, huwag lang ninyong sabihin na may anumang kinalaman ang pamilya Li sa inyo. Huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari. Buti naman at may pinag-aralan ka. Tama ang sinabi ni 1R. Dumating ako ngayon para patayin ang tinatawag ninyong Divine Master. Dahil pinili ninyong sumandal sa kanya, ibig sabihin, kalaban ko kayo, kaya natural lang na wala tayong anumang kaugnayan. Yebe, umabot na sa ganitong punto ang mga bagay-bagay. Nagsasalita ka pa rin ba ng mayabang dito? Titingnan ko kung paano ka magsisi mamaya. Shihan, huwag mo nang kausapin ng matagal yang mga yan. Sa Divine Court meeting ngayon, mga matataas na tao ang darating, basta't makipag-ugnayan lang tayo sa isa o dalawa sa kanila. Madali lang nating makukuha ang bilyong-bilyong halaga. Bakit pa natin sasayangin ang laway natin sa kanya? Oo nga. Matara na. Kataas-taasan, ang 2 taong ito ay hindi mapakali. Nakakainis talaga sila. Bakit hindi na lang natin sila tuluyang tapusin? Napaka-boring naman nun. Tama nga po, kapag dumating ang panahon at ang kanilang kinikilalang Panginoon ng Diyos ay walang laban kay Ginoong Ye, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Sige, umuna na tayo. Masusunod po. Panginoon ng Diyos, magsisimula na agad ang pagpupulong ng Korte ng Diyos. Karamihan sa mga bisita ay dumating na. Nasaan na siya? Dumating na rin siya. Hindi ko inaasahang talagang pumunta siya. Panginoon ng Diyos, ang piging na ito ay para talaga sa Kanya. Kung makakakuha tayo ng mas maraming divine artifacts mula sa Kanya, ang Korte ng Diyos ng liwanag ay tiyak na aangat pa. Ang dahilan kung bakit niya nakamit ang tunay na immortalidad, siguro ay may kaugnayan sa divine artifact na iyon. Ang Panginoon ng Diyos na ito ay determinado na makuha ang bagay na iyon. Binabati ko na po kayo, Panginoon ng Diyos, nawa ay magtagumpay kayo. Hindi lang kayo makakakuha ng divine artifact, pati na rin ang makakakuha kayo ng magandang babae. Tayo na sa lugar ng pagdarausan. Masusunod. Ha 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 ha. Kataas-taasan, may pakiramdam ako na maraming masasamang tingin ang nakatutok sa atin. Huwag mo silang pansinin. Ang mga taong ito ay talagang narito para sa akin. Kataas-taasan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin-tingin muna tayo. Yebe, hindi ko talaga inakala na may lakas ka ng loob pumasok dito. Anong gagawin mo? Kapag nakita mong ikakasal na ang pinuno ng pamilya G, balak mo bang mag-attempt ng pangingidnap sa kasal? Pangingidnap sa kasal, kahit bigyan mo siya ng libu-libong lakas ng loob.
Magagawa ba niya? Hindi ba kayong dalawa ang walang katapusan? Hindi naman. Ngayong asembleya ng Divine Court, nagtipon ang mga nangungunang pamilya ng dakilang Shaya. Nagpapaalala lang ako sa iyo ng may mabuting puso. Huwag na huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Ayos lang. May sarili akong paraan sa paggawa ng mga bagay. Divine Master? Sa harap ng kataas-taasan, naglakas loob ka pa ring tawaging sarili mong Diyos? Hindi ka pa lumalabas at humihingi ng tawad? Panginoong Diyos? Sa harapan ng kataas-taasan, nagtatangkang tawaging Diyos? Lumabas ka at humingi ng tawad. Hindi ba't masyadong mayabang ang kataas-taasan? Ayos lang. Mabuti kung ganoon. Talagang baliw ang taong ito, pero ito ang magandang pagkakataon upang ipakita ang katapatan sa Panginoong Diyos. Hindi ba kayo nababaliw? Alam ba ninyo kung anong lugar ito? Nagtatangkang maging walang respeto sa Panginoong Diyos? Lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. May pagkakataon pa kayong mabuhay. Inaakala ba ninyo na dahil nasa likod ninyo ang matandang diwata at ang pinuno ng kabisera ay maaari na ninyong hamunin ng Panginoong Diyos sa publiko? Wala kayong alam sa kapangyarihan ng Korte ng Liwanag. Naghahanap kayo ng kamatayan. Alam ba ninyo kung sino ang Panginoong Diyos? Mga hangal! Dumating na ang pinuno ng pamilya G, si G Wenfei. Pagdating pa lang, inaway na agad ang Panginoong Diyos. Umaasa ka ba na malapit na ang pinuno ng pamilya G? Sa tingin ko, itatapon ka. Alang niya. Malapit na kayong magsisi. Talaga? Mababaw ang pagtingin ninyo sa tao? Nais ng Lord God si pinuno ng pamilya G. Ito ay malakas na alyansa. Ngayong dumating na si pinuno ng pamilya G, tiyak na parurusahan niya ang nanghamon sa Lord God. Mukhang nasa gulo na ang dalawang iyon. Maliit na hamon lang yan. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok sa Divine Court Assembly. Sabi-sabi sa Divine Court Assembly ngayon, bukod sa kasunduan ng kasal, nais din nilang harapin ang ilang espesyal na nilalang. Mabuti na ring unahin itong lalaking ito bilang pampagana. Hindi ba? Kamahalan. Pinuno ng pamilya G. Nagkakamali ka ba? Kagaya-gayang lalaking ito na pampubliko lang na hinamak ang Panginoon ng Diyos, luluhod ka sa Kanya. Ito ay hindi mo paggalang sa Lord God. Tumayo na kayo. Masusunod, kamahalan. Paano mo ako nagawang sampalin? Mga bisita, may isang bagay akong kailangan linawin. Kami sa pamilya G ay walang anumang intensyon na makipag-ugnayan sa kasal sa tinatawag na Lord God. At ako, si G Wenfei, ay sa kamahalan lang naglilingkod. At ang pinaglilingkuran ko ay ang kagalang-galang lamang. Pinuno ng pamilya G. Matagal ka bang sumama sa walang kwentang ito, kaya nagka-problema na rin ang utak mo? Nagpahayag ka ng katapatan sa kanya? Nababaliw ka na ba? Ang lumapastangan sa kagalang-galang ay lumalapastangan sa aming pamilya G. Kung maglalakas loob ka pang maging walang respeto, hindi lang ito simpleng paghataw sa nakaririmarim mong mukha. Pinuno ng pamilya G, ang pagpanig mo sa walang kuwentang ito ay ang pinaka hindi matalinong desisyon. At kami, ang pamilya Lee, ay sumusunod sa Diyos na Panginoon. Ang ganitong pagtrato mo sa amin ay parang sinasampal mo ang mukha ng Diyos na Panginoon. Pangalanan ninyo siya ng Diyos na Panginoon ng paulit-ulit. Mukhang napakainit ng inyong pagtawag. Ang pamilya Lee ninyo ay talagang bulag. Ang inyong kinalalagyan ngayon ay lahat dahil sa biyaya ng kagalang-galang. Pero sa huli ay binaliktad ninyo at ininsulto ninyo ang kagalang-galang ng ganito. Ang tawagin kayong mga taksil ay hindi talaga kalabisan. Pinuno ng pamilya G, kailangan kong ulitin at igiit muli. Ang aming pamilya Lee ay nasa kalagayan namin ngayon dahil sa kamanghamanghang talento sa negosyo ni Lee Shihan at wala itong ay walang kinalaman. Hayaan na, wala na akong magandang sasabihin sa iyo. Ngayon isang bagay lang ang ipapahayag ko. Napakasimple ng dahilan ng pagpunta ko ngayon. Ito ay upang sirain ang tinatawag na Luminous Divine Court kasama ang kagalang-galang. Pinuno ng pamilya G. Batay sa impormasyong nakuha ko, ang lakas ng inyong pamilya G ay napakalaki. Sa buong mundo, kayo ay nakatayo ng mag-isa. Ngunit sa harap ng banal na hukuman ng liwanag, hindi pa rin kayo sapat. Kaya ngayon, hayagan ninyo silang hinahamon. Sobra-sobra na ang pagmamataas ninyo. May mga tao talaga na masyadong matagal nang nakaupo sa mataas na posisyon, kaya akala nila ay walang makakatalo sa kanila. Pero Shihan, ito ay isang pagkakataon para sa iyo. Siguradong ibabalik ng Panginoon ng mga Diyos ang kagandahan mo.
sa iyong kagandahan at dagdag pa ang iyong talento sa negosyo. Hindi malayong sa hinaharap, ikaw na mismo ang papalit sa pamilya G. Hindi ito masama. Hindi. Grabe naman ang kakapalan ng mukha ninyong dalawa. Sa hitsura mo ngayon, kung ang sinasabi mong Panginoon ng mga Diyos ay magawa ka pang tignan, magpasalamat ka na sa lahat at lahat ng santo. Ikaw! Anong ikaw? Kung ganyan ang itsura ko ngayon, mananatili na lang akong tahimik sa bahay at hindi na talaga ako lalabas para manakot ng tao. Sa buong katawan mo, yung bibig mo lang ang pinakamatigas. Kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi mo tularan si pinuno ng pamilya G? At hayagang kumatawan sa pinuno ng Shangjing at kumampi? Baka sakaling mapabilib pa ako sa iyo. Sige. Bakit ako matatakot? Ngayon, katulad ni pinuno ng pamilya G, ako, bilang opisyal na kinatawan ng pamilya Zhao ng Shangjing, ay nagpapahayag na ang pamilya Zhao ay handang makipagkaisa sa kagalang-galang. Tungkol naman sa tinatawag na Panginoon ng mga Diyos, ang sino ba yon? Ano yon? Sige. Ginang Zhao, hinahangaan ko ang tapang mo. Basta't wag ka lang magsisi sa desisyong ito pagdating ng panahon. Ang tanga nitong babae, hindi niya alam kung sino ang kanyang inaway. Ang kamangmangan ninyo ay mas higit pa sa inaakala ko. Ikaw ang mangmang, hindi ba? Tingnan mo ang buong banquet hall. Ang daming taong makapangyarihan dito, maliban sa inyong iilan. Sino pa ang basta ang nalang kakampi sa'yo? Tux. Ako, si Zhao Changsheng ng pamilya Zhao ng Southern Province. Handa akong sumunod sa kagalang-galang. Ako si Zhao Nansheng ng pamilya Zhou ng Southern Province. Handang sumunod sa kagalang-galang. Ang 2 taong ito, ang bilis naman magbago ng paninindigan. Hindi sila mabilis magbago ng paninindigan. Noong huling birthday party sa pamilya Lee, isang salita lang ng Panginoon, pinawalan ang pamilya Zhao ng Southern Province, kaya masasabi ring, gising sila sa katotohanan. Ah, ganoon pala. Tumayo na kayo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kita mo na? May kusang loob na sumali kay Ginoong Ye, hindi ba? Zhao Changsheng, Zhou Nansheng, baliw na ba kayong dalawa? Noong nakaraang birthday party ni Shihan, grabe ang ginawa niya sa inyo. Tapos ngayon, luluhod pa kayo sa harap niya? Noong nakaraan, ako ay nabulag at nagkamali. Kaya nagkasala ako sa dakilang Panginoon. Ngayon naman, luminaw na ang isip ko. May problema ba doon? Ska. Tama si Zhao. Noong nakaraang birthday party sa pamilya Lee, kayo ang mga tao sa pamilya, Lee, ang nag-udyok sa amin, kaya nagkaroon kami ng alitan sa dakilang Panginoon. Sa totoo lang, wala. Kaming galit sa kanya. Wala kayong paninindigan. Napakalaking biro. Noong nakaraang birthday party, ang saloobin ng pamilya Lee, paulit-ulit na nagbago, hindi ba? Ngayon dahil hindi na kayo makipagkasundo sa dakilang Panginoon, tinapos na ninyo ang lahat? Wala na kayong magagawa kundi sumuko, hindi ba? Ngayon, si Ginang Lee ay nagsisisi na, hindi ba? Nagsisisi? Kayo ang magsisisi sa huli. Kapag nakipag-alyansa na kami, ang pamilya Lee sa dakilang Panginoon, tiyak na aangat ang aming katayuan. Oh, kung gayon binabati ko na agad ang pinuno ng pamilya Lee. Ako rin, binabati ko ang pinuno ng pamilya Lee. Sana, hindi ka nagkamali sa pinili mong daan ngayon. Sa kakayahan kong Lee Shihan, tiyak na gagawin ko ang pinakatamang desisyon. Kataas-taasan? Itong walang kwentang kunwari ipanginoon ng Diyos, bakit hindi pa dumarating? Matagal nang nandito pero hindi lang nagpapakita. Ha? Bakit naman? Simple lang. Para magkaroon ng bentahe, tingnan natin kung gaano kalaki ang epekto nitong pagtitipon ng korte ng Diyos sa kanya. Sobrang nakakaabala naman yan. Kataas-taasan? Maaari ka namang kumilos agad? At puksain na siya. Isang kaisipan ko lang ay sapat na. Ngunit 10 taon na akong lumabas sa mundo at laging nananalo, sobra namang nakababagot. Kapag wala akong ginagawa, paminsan-minsan pinapanood ko ang mga langgam na nag-aaway para pumatay ng oras, masaya rin iyan.
Sige na nga. Pero ito, hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Kung ganoon, ipagpatuloy mo na lang ang panonood. Ang korte ng Diyos ng liwanag, bagamat napakalaki ng kanilang impluwensiya, ngunit ang kanilang mga ginawa sa mga nakaraang taon, siguro naman alam ng lahat ng mga narito, hindi ba? Sinalakay nila ang aming mga negosyo. Sa ibang bansa, gamit ang inyong maruruming paraan, nilinlang ninyo ang mga talento ng Daxia para sumali sa inyo at kamakailan lang ay nanggugulo pa kayo sa hangganan. Ang pakikipagtulungan ninyo sa kanila ay walang pinagkaiba sa paglalaro sa apoy at pagtataksil sa bayan para sa pakinabang. Ako, si Ji Wenfei, ay handang unang tumayo, unang sumalungat sa korte ng Diyos ng liwanag at gawing misyon ang ganap na pagwasak sa kanilang alyansa. Ang sinumang handang sumuporta at tumulong sa akin, maaaring tumabi sa akin. Oo nga, inay. Gusto ko. Ako rin, sang-ayon ako. Pinuno ng pamilya G, pag-isipan mong mabuti. Malakas nga ang pamilya G, pero limitado lang iyan sa loob ng dakilang siya. Ngunit iba ang banal na korte ng liwanag, ang kanilang impluwensiya ay nasa buong mundo. Kung hihiwalay tayo sa kanila, magiging mahirap para sa atin na kumilos sa ibang bansa. Ipagpaumanhin, pinuno ng pamilya G, ang iyong teorya. Ikinalulungkot naming hindi kami sasang-ayon dyan. Pinuno ng pamilya G, ang pamilya G ay sana ay nakalipad na ng mataas at umangat pa sa mas mataas na antas. Ngunit talagang ayaw mong samantalahin ang pagkakataong ito. Binibining G, nakita mo ba? Ito ang daloy ng panahon. Ito ang gusto ng mga tao. Wala pa ang Panginoon ng Diyos. Kung magbabago ka pa ng isip ngayon, may pagkakataon ka pa para magsisi. Tama, Binibining G, alam ng lahat ang pagtitipong ito ng korte ng Diyos ngayon ay sadyang inihanda ng Panginoon ng Diyos para sa iyo. May oras ka pa para magsisi ngayon. Ang kagalang-galang, ang laki ng pangalang kinuha niya. Hindi ba siya natatakot na magkakatotoo iyon? Binibining G, hindi mo naman siguro talaga pinaniniwalaan na itong taong hindi alam kung saan nanggaling ay mas malakas pa kaysa sa Panginoon ng Diyos, hindi ba? Ipagpaumanhin, mga Ginoo at Binibini, ang tinatawag ninyong Panginoon ng Diyos ay walang halaga sa harap ng kagalang-galang. Talaga? Pagbati sa Panginoon ng Diyos. Bumangon na kayo. Panginoon, bago pa po kayo dumating, ang mga taong iyon sobrang mapangahas, lalo na yang si Yebei. Nagbitaw siya ng matinding banta. Sabi niya, ngayon daw, babawian niya kayo. Talaga? Opo, Panginoon. Wala nang pag-asa ang mga taong yan. Sino ka? Panginoon, ako po si Li Shihan, ang pinuno ng pamilya Li. Itong walang kwenta. Dati ko po siyang asawa, pero nagdiborsyo na po kami. Wala na po kaming anumang ugnayan. Ikaw ang pinuno ng pamilya Lee? Diborsyo? Kung ganoon, nakagawa ka ng napakatalinong desisyon. Bumangon ka. Pamilya Lee sa South Province. Tatandaan ko yan. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong papuri, Panginoon. Panginoong Diyos, matagal ko nang nabalitaan. Nahawak ninyo ang mata ng omniscience, na kaya... Ay, tungkol sa pagbabago ng iyong mukha, nabalitaan ko na ito. Kapag nalutas na ang bagay na ito ngayon, ako, ang Panginoong Diyos, mismo ang magbabalik nito sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Kung maibabalik ang aking mukha, handa akong ibigay ang 70% ng ari-arian ng pamilyang Lee sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, iligtas niyo po ang aking anak. Teka, ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang anak ko ay siya, si Yebei, ang walang hiya. Kanina sa pagpupulong ng Divine Court, siya rin ang pinakamabangis na naghamon. Oh? Ikaw ba ang tinatawag na kagalang-galang? Tama. Kagalang-galang? Siguro nakita mo na. Sa pagpupulong ng Divine Court ngayon, ang mga taong kayang tumayo sa panig mo ay napakakaunti. Ang maliwanag na Divine Court ay laging nagsisikap na kumuha ng mga taong may talento. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magpasakop ka sa akin at hindi kita papatayin? Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Karapat-dapat ka ba? Mabuti,
Ito ay masyadong mabuti. Dahil sa katigasan ng iyong ulo, sanay tulungan ka ng kapalaran. Mga tauhan, Kataas-taasan? Huwag na huwag kang magmadali. Sa lakas ng kataas-taasan, hindi basta-basta magagapi ng mga walang kuwentang tao na ito. Nais lang maglaro ng kataas-taasan. Manood ka lang. Ikaw ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob, kaya dapat lang sa'yo iyan. Dahil ininis mo ang Diyos na pinuno, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Noong nasa birthday party ko, sobrang yabang mo. Ngunit ngayon ay nasa konseho ng sagradong hukuman tayo? At hanggang sa kasalukuyan ay nagsasabi ka pa rin ng walang kabuluhan? Tingnan nga natin, gaano katagal ka pa mabubuhay? itong apat, sila ang napakahahalagang mga apat na dakilang hari ng tagapag-ingat ng aming sagradong hukuman ng liwanag. Bawat isa sa kanila ay may hawak na banal na artifact. Kataas-taasan, hindi ba? Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Mas makabubuting ibigay mo ang sa iyo at napakahalagang banal na artifact ng walang hanggang buhay. Baka sakaling madagdagan pa ang buhay mo ng ilang araw. Kung gusto nilang makipagkasundo ngayon, imposible na yan. Ang banal na korte ng liwanag ay umiral na ng daan-daang taon, kinokontrol ang pandaigdigang kapital, iniipon ang pinakamahuhusay na talento sa mundo, at maging ang mga miyembro ng organisasyon ay kasama ang mga nasa pinakamataas na kapangyarihan sa buong mundo. Ang pamilyang G ay malapit ng matapos. Hindi ko talaga maintindihan. Ang pinuno ng pamilyang G, dapat ay matalino rin. Bakit siya makikipagtalo sa isang taong hindi man lang kilala ang pangalan? Na nandito lang para magpagaling-galing. Ano na? Naisip mo na ba? Huwag na. Diretso na tayong kumilos. Sige. May tapang ka, gusto ko yan. Itong handaan ngayon ay inihanda para lang sa iyo. Ang plano ko sana ay kausapin ka ng maayos, ibigay mo lang ang banal na bagay ay ayos na. Pero mukhang, ngayon, mapipilitan tayong gumamit ng dahas sa iyo. Sugod. Patay na ang walang kwentang yan. Dapat lang sa kanya. Kumilos ka. Imposible yan. Nakita ko kanina. Paano siya kumilos? Ang apat na hari ng banal na korte ng liwanag, hindi pala niya kayang talunin? Nagbibiro ka ba? Itong walang kuwenta. Kailan pa ba siya naging ganito kalakas? Sigurado akong gumamit lang itong taong ito ng kung ano-anong nakakadiring paraan. Talagang sigurado na. Walang kuwenta. Hindi mo magawa kahit ang simpleng bagay na yan. Kahiya-hiya. Lumayas ka rito. Mukhang mas malaki ang kapangyarihang hawak mo. Kaysa sa inaakala ko, mas malakas ka pala. Talaga? 1 minuto? Anong ibig sabihin mo diyan? Bibigyan kita ng 1 minutong oras. Lumuhod ka. Kundi, ang iyong banal na korte ng liwanag ay mabubura sa mundong ito. Ha? Bata, saludo ako sa tapang mo. Pero hindi ko gusto ang paraan ng pananalita mo. Huwag mong akalain na dahil tinalo mo ang aking 4 na pinuno, ay wala ka ng katunggali sa buong mundo. Ang kapangyarihan ng mata ng lahat nakakakita. Hindi mo yan maiintindihan. Sa wakas, kikilos na ang Panginoong Diyos. Aray ko po, ang makita ito ngayon, kahit mamatay pa, sulit na ang buhay kong ito. Ha 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 ha. Sino pa itong Panginoong Diyos? Siya lang naman. Ang nilalang na nakatayo sa tuktok ng mundo. Itong si Yebe ay mamamatay sa kanyang kamay? Kaya't maituturing na rin karangalan ito sa pamilya niya. Tama. Pero kung iisipin, ang matalo ang 4 na hari ng langit, mayroon din siyang kakayahan. Kaya pala siya ang pinili ng pinuno ng pamilya G. Sayang lang ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Hindi kayang unawain ng ilang tao habang buhay. Bihira lang kumilos ang Panginoong Diyos. Ang alamat ng mata ng may alam sa lahat, patuloy na, kumakalat sa mga nangungunang grupo sa mundo. Sa wakas, nakita ko na ngayon. Oo nga, kikilos na ang Panginoong Diyos. Pinuno ng pamilya G, iyang mata ng may alam sa lahat? Mukhang
Napaka nakakatakot. Ayos lang kaya ang kamahalan? Binibining Zhao, sa tingin ko ang lahat ng inaalala mo ngayon ay sobra na. Dati, tiningnan ko lang ang kamahalan mula sa malayo at nabawasan ang buhay ko ng ilang dekada, ang Panginoong Diyos. Sa paningin ng kamahalan, ang lahat ng nangyayari ngayon ay tulad lang ng isang langgam sa harapan mo na nagwawagayway ng kamao, walang pinagkaiba. Ang mamatay sa ilalim ng mata ng nakakaalam ay karangalan mo na rin. Ganoon ba? Kung gayoy, alam mo ba kung saan nagmula ang mata ng nakakaalam na yan? Hehe, baka naman sa iyo talaga yan dati? Iyan ang totoo. Ha 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 ha, kung iyo nga yan, bakit hindi mo bawiin? Tanga, alam mo ba kung bakit kanina nagsasalita ako ng ganoon? Walang kabuluhan ba ang mata ng nakakaalam? Kapag ibinigay ang buong lakas, kailangan ng mahabang panahon para mag-ipon ng enerhiya. Dahil sa sagradong bagay na nasa iyong kamay, panandalian lang ang kaya mong laban. Ngayon tiyak na ang kamatayan mo. Talaga? Para sa akin ay walang kuwenta lang kanina. Sinadya akong bigyan ka ng kaunting oras. Bata, kayabang mo. Mamatay ka na. Lakas. Iyan ang tunay na lakas. Ito ay himala. Ang kakayahan ng Panginoon ng Diyos ay talagang hindi ka panipaniwala. Sa ganitong kapangyarihan ng Diyos, tiyak na babalik ang aking kagandahan. Sana ay walang mangyaring masama sa kagalang-galang. Hindi man lang nasaktan ang batang iyon. Paano nangyari iyon? Imposible ito. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon ng Panginoong Diyos. Ang bata ay walang kahit anong problema sa katawan. Ano ba namang biro iyan? Sabi sa balita, ang sinag na, nanggagaling sa mata ng lahat alam, kayang sirain agad-agad kahit ang daan-daang libong sundalo. Ang banal na korte ng liwanag ay umasa sa ganitong mapangwasak na kapangyarihan. Kaya sila naging ganito ngayon. Bata, anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Tiningnan lang kita. Ano ba talaga ang ginawa mo? Mata ng lahat alam? Bumalik. Bumalik. Ang mata ng lahat alam. Iyan ay bagay na ibinigay ko sa pamilya G noon. Paano mo basta-basta na lang mababawi? Ang Eye of Omniscience ay isang banal na bagay. Bakit mo lang ito basta ibibigay sa pamilyang G? Inaakala mo bang isa akong tanga? Zheng Qiangkun. Ay, hindi. Dapat ay Ji Qiangkun. Higit 300 taon na ang nakalipas noong pumasok ang Manchu Dynasty sa Xia. Ipinagkanulo mo ang pamilyang Ji. Tumakas ka dala-dala ang Eye of Omniscience, nagpalit ka ng pangalan, at patuloy na lumaki at umunlad. Hindi ba't ang lahat ng ito ay ginawa mo? Para lang may pagkakataon kang bumalik sa dakilang Xia at sakupin ang aming pamilyang Ji. Ang pinagmulan ng Eye of Omniscience, hindi mo ba talaga alam? Ano? Ang Diyos na Panginoon ay miyembro pala ng pamilyang G? Hindi ito kapanipaniwala. Sa nakalipas na ilang dekada, palaging pinupuntirya ng Holy Court of Light ang dakilang Xia. Lalo na nitong mga nakaraang taon. Tila may lakas silang lampasan ang pamilyang G. Hindi ito inaasahan na ang Diyos na Panginoon ay isa ring taong nagmula sa pamilyang G. Talagang kahanga-hanga. Ha 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 ha, Ji Wenfei. Talagang napakabata mo pa. Naglakas loob ang Panginoon na bumalik sa dakilang Xia? Naglakas loob na sa harap ng lahat? Magdaos ng God Court Banquet? Hindi ba't mayroon akong kumpletong paghahanda? Mag-ingat po kayo, mahal na Panginoon. Ito ang Black Staff. Huli na. Mahal na Panginoon, mag-ingat. Ito ang maalamat na banal na bagay na kayang lumamon ng lahat ng kapangyarihan. Kahit na ang isang tunay na Diyos, sa harap ng itim na tungkod, ay madaling matatalo. Bakit ang bagay na ito ay nasa kamay ni Zheng Qiangkun? Itim na tungkod.
ay napakalakas. Hindi ko lubos na alam kung ano ang eksaktong sitwasyon. Ang bagay na ito ay hindi pag-aari ng pamilyang G, ngunit nakatala ito sa mga sinaunang aklat ng pamilyang G. Ang kapanganakan nitong itim na tungkod ay sadyang ginawa para bawiin ang lahat ng buhay. Ano po bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay simple lang. Simula nang lumabas ang bagay na ito, ginawa na ito upang labanan ang mahal na Panginoon. Ano? O mahal na Panginoon, ilang daang taon na akong naghihintay para lang sa araw na ito. Ngayon, mamatay ka na. Ang itim na tungkod, iyan na ba ang huli mong alas? Mamamatay na't nagpapanggap pa rin. Heto na. Iyan lang ba ang kaya mo? Paanong nangyari yan? Bakit hindi ka man lang nasaktan? Ang setrong ito, isa lamang itong patpat na ginagamit ko noon sa pagsiga. Sino ang nagsabi sa iyo na kaya nitong pumatay ng Diyos? Ito ay Ang Panginoong Diyos. Natatalo sa isang atake lang? Sino ba talaga? Ang kamahalan? Paano? Paano niya nagawa iyon? Hindi. Si Yebe, isa lang siyang walang kwentang basura. Paanong matatalo niya ang Panginoong Diyos? Hindi. Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Binigyan ko na kayo ang pamilyang Lee ng maraming pagkakataon. Sa simula, dahil sa nakaraan nating ugnayan, hindi ko na sana papansinin. Kung ganoon, lahat ng ibinigay ko sa pamilyang Lee sa panahong ito, bawiin ko na rin. Tapos na ang pamilyang Lee. Mahal na Panginoon, kami po ay mga taong walang pag-unawa at nakasala kami sa inyo. Hinihiling po namin ang inyong kapatawaran. Hinihiling namin na patawarin kami ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Panginoon ng mga Diyos, wag na. Patay na ang halimaw na si Zheng Qiangkun, ngunit naroon pa rin ang puwersa ng liwanag na hukuman. Ano ang susunod na dapat gawin? Ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Isa pa, bigyan mo si 1R ng parte. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Maliit na bagay lang yon. Napakahusay mo nitong mga nakaraang araw. Sa loob ng 10 taon na ito, maglalakbay ako sa buong mundo. Ikaw na ang bahalang mamahala. Masusunod po, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ako. Tulad ng pag-iisa ng laro ng Go, mas mababa na sa kalahati ang natitirang buhay mo. Pero mapalad ka. Salamat po, mahal na Panginoon. Tumayo ka. Masusunod po. Mahal na Panginoon, tumawag po kanina ang puno ng templo. Ang inyo pong mga kaibigan noong huli kayong nagpakita sa mundo, tumating na po sa Jingdu. Kung ganoon, hanggang dito na lang muna. Ang aking mga dating kaibigan, panahon na para magkita-kita kami. Kahit 10 taon pa lang mula nang nagpakita ang mahal na Panginoon, mula sa araw na ito, ang mundong ito ay magbabago ng lubusan.